Ang batang babaeng ito ay isang masugid na tagahanga ng grupong musikal na GI, at ang distansya ng lugar kung saan siya nakatira ay hindi rin naman kalayuan sa kanyang mga hinintay na idolo, ngunit sa kasamaang palad. Nasa kabilang panig sila ng hangganan dahil ang babaeng ito ay mamamayan ng Demokratikong Republikang Bayan ng Korea. Para sa kanya, ang Timog Korea ay parang isang lupang pangako, ang pangarap niya at ng maraming kabataang kapwa niya. Matapos sumali sa hukbo, napagtanto ng 5 babae na ang inaasahang pagkakaisa ng dalawang Korea ay unti-unting nawawala, ngunit noong 2025, nagsimula ang tigil putukan sa pagitan ng dalawang Korea. At isang magiliw na zona ekonomika na gumagamit ng iisang pera ang itinayo sa pagitan ng dalawang bansa. Dahil dito, pinayagan ang mga mamamayan ng dalawang Korea na malayang maglakbay sa loob ng zona ekonomika. Kaya naman, pagkatapos na ma-discharge, agad na nagpasya ang batang babaeng ito na iwan ang kanyang bayan upang pumunta sa Timog Korea, ang lugar na puno ng kanyang mga pangarap at mga bagay na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Ngunit tulad ng iba pang mga iligal na manggagawang migrante, agad siyang nahulog sa bitag ng pagsasamantala ng isang grupo ng malulupit na kapitalista. Nagsimulang mawala ng pag-asa ang babae nang makita niyang kahit ang mga babaeng may nasyonalidad ng Timog Korea ay kumakain din ng mga tirang pagkain sa tabi ng maruruming basurahan upang makapagpatuloy sa bansang ito. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang katawan upang aliwin ang mga lalaki sa mga bar, ngunit ang karamihan ng kanyang kinita ay napupunta sa bulsa ng mga pinunong kriminal. Sa isang pagkakataon, nakita niya ang kanyang kaibigang dating kasamahan sa pagtatrabaho na binubugbog ng husto. Sumigaw siya at sinabihan ang mga ito, ngunit binugbog siya ng pinuno at itinumba sa lupa. Tumayo siya at lumaban, kinuha ang baril ng lalaki upang ipagtanggol ang sarili. Akala ng lalaki ay hindi marunong gumamit ng baril ang batang babae, ngunit lubos siyang bihasa sa ganitong uri ng sandata. Lumapit ang lalaki at sinakal siya, handa na siyang itumba muli, ngunit ang dulo ng baril ay nasa liig na ng lalaki. At sa isang putok, tinapos niya ang 2 pang kasama nito, pagkatapos ay hinikayat ang kanyang kaibigan na kunin ang lahat ng pera ng kriminal at tumakas. Pagkalipas ng 1 taon, kailangan niyang mamuhay ng palihim dahil hinintay siya ng mga otoridad sa lahat ng dako. Sa pakiramdam na wala ng pag-asa ang kanyang buhay at ang lipunang ito ay hindi rin tatanggap ng isang takas na tulad niya, balak niyang gamitin ang ninakaw na baril upang tapusin ang kanyang buhay. Ngunit isang liwanag ang dumating sa kanyang buhay, isang lalaking nakasuot ng salamin ang lumapit at sinabi sa kanya na kung nais niyang isuko ang kanyang buhay, ipapahiram niya muna ito sa kanya. Ang lalaking ito na may palayaw na propesor ay nagtipon ng mga natatanging individual mula sa Hilaga at Timog Korea upang bumuo ng isang pambihirang grupo. Ang bawat miyembro ng grupo ay binigyan ng palayaw batay sa mga pangalan ng malalaking lungsod sa mundo, at ang batang babae ay tinawag na Tokyo. Ang bawat miyembro ng grupo ay may kakaibang kakayahan. Ang batang lalaki ay isang mahusay na hacker na tinawag na Ryo. Ang isa ay isang matigas na kriminal sa kalye na magaling sa boxing, na tinawag na Denver. Ang kanyang ama ay isang veteranong minero na tinawag na Moscow. Ang isang mapang-akit na babae ay isang dalubhasa sa panlilinlang, na tinawag na Nairobi. Ang 2 matitigas na lalaki ay mga bihasang mersenaryo, na tinawag na Oslo at Helsinki. At sa wakas, ang lalaking si Berlin. Ang numero 1 kriminal na tumakas mula sa kulungan sa Hilagang Korea. Sila ay nagpaplano ng isang pagnanakaw na nagkakahalaga ng 4 trilyong piso, at isang lugar lamang ang may ganitong halaga ng pera. Ito ang sentro ng pag-imprenta ng pera ng dalawang Korea, ang lugar kung saan ginagawa ang pera na ginagamit sa magiliw na zona ekonomika na matatagpuan sa pagitan ng Timog Korea at Hilagang Korea. Ang direktor ng sentro ng pag-imprenta ng pera ay isang lalaking Timog Koreano na lubos na mahilig sa babae, kahit may asawa na. Lihim siyang nakikipagrelasyon sa isang empleyadong galing sa Hilagang Korea na nagngangalang Mission. Sinabi ng lalaki sa babae na hihiwalayan niya ang kanyang asawa para makasama siya, at nangako pa na tutulungan niyang mabigyan ng nasyonalidad ang pamilya ng babae na nasa Hilagang Korea, kaya naman lubos siyang sumunod sa lalaki. Si Berlin ay nagmaneho ng isang bus na puno ng mga kasamahan at mga makabagong armas, lahat sila ay nakamaskara at handa na sa laban. Sa oras na ito, may isang grupo ng mga pulis na nag-eskorta sa isang container truck na puno ng papel na papunta sa sentro ng pag-imprenta ng pera. Nang makarating sa isang dam, naharangan sila ng isang balakid sa ilalim ng dam. Ang mga magnanakaw sa grupo ay gumagamit ng lubid upang umakyat sa itaas. Si Ryo, ang hacker, ay nagawang idisable ang komunikasyon ng mga pulis sa kanilang base. Mula sa bus, ang mga nakamaskarang lalaki ay bumaba at patuloy na nagpaputok sa langit upang takutin ang mga pulis. Pagkatapos ay isa-isang inalisan ng laban ang mga pulis, pinalitan ang kanilang mga damit, at ikinulong ang grupo ng pulis sa loob ng container. Ang mga magnanakaw naman ay nagsuot ng uniforme ng pulis at nagmaneho ng truck. Sa loob ng sentro ng pag-imprenta ng pera, may grupo ng mga estudyanteng senior high school na bumibisita. Sa grupong ito, may isang mahalagang babaeng estudyante na target ng grupo ng mga magnanakaw. Nang pumasok ang grupo ng mga magnanakaw sa sentro, matagumpay na nahack ni Ryo ang sistema ng impormasyon upang gawing lehitimo ang pagkakakilanlan ni Berlin. Matapos ma-verify na lehitimo ang impormasyon, pinayagan ng mga gwardiya ang grupo na pumasok. Si Profesor, na nasa labas, ay nagmamasid at namumuno sa operasyon. Sina Tokyo at ang dalubhasa sa panlilinlang ay nagsuot ng peluka at nagpanggap bilang mga kasosyo upang makapasok sa sentro. Nang mapansin ng isang empleyado na may dala silang armas, ginamit ng 2 babae ang kanilang mga baril upang takutin at salakayin ang mga gwardiya, pagkatapos ay nagpaputok sa langit upang supilin ang lahat. Sa sandaling ito, ang iba pang mga kasamahan ay lumabas mula sa container at isa-isang kinontrol ang mga empleyadong nagtatrabaho sa sentro. Si Tokyo ay naghanap sa paligid system. Hindi ko maipapakita ang larawan o direktang magbigay ng mga detalye ng eksena mula sa isang pelikula dahil maaaring lumabag ito sa copyright.
Gayunpaman, maaari akong magbigay ng pagsusuri sa konteksto o magbigay ng impormasyon batay sa mga pampublikong detalye tungkol sa money heist at sa partikular na eksenang inilalarawan mo. Ang Money Heist, La Casa de Papel, ay isang sikat na Spanish series na umiikot sa isang grupo ng mga kriminal na pinamumunuan ng isang mastermind na tinutukoy bilang kipropeso. Habang nagpaplano at nagsasagawa sila ng isang masalimuot na pagnanakaw sa Royal Mint ng Spain at kalaunan sa Bank of Spain. Ang serye ay kilala sa mga high-stakes heist nito, komplikadong karakter at emosyonal na intensidad. Ang eksenang inilalarawan mo ay tila isang pivotal moment mula sa unang season, kung saan ang grupo ng mga magnanakaw, na may mga codename batay sa mga lungsod, HAL, Tokyo, Berlin, Rio, ay pumapasok sa Royal Mint, kinokontrol ang mga hostage, at sinimulan ang kanilang plano. Kung may mga partikular na tanong ka tungkol sa eksenang ito halimbawa, tungkol sa mga motibasyon ng karakter, mga detalye ng plot, o pagsusuri ng tema mangyaring magbigay ng karagdagang konteksto o magtanong ng direkta, at masaya akong magbibigay ng detalyadong sagot. Kung nais mong ipagpatuloy ko ang pagsasali ng natitirang bahagi ng iyong teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog, ipaalam mo rin sa akin, at gagawin ko ito ayon sa iyong mga tagubilin ng walang line breaks na optimize para sa haba, at inaayos ang mga pangalan upang tumugma sa Money Heist. Ang grupo ng mga magnanakaw ay kailangang direktang makipagbarilan sa mga pulis, gumamit ng smoke grenade upang takpan ang paningin ng pulis, at hinila si Rio pabalik sa loob ng sentro ng pag-imprenta ng pera. Sa kabutihang palad, ang bala ay tumama lamang sa bulletproof vest, kaya walang sugat si Rio, ang hacker, at nagaan ang loob ng grupo dahil walang namatay. Ipinamahagi ng grupo ng mga magnanakaw ang mga pulang damit, katulad ng suot nila, sa lahat ng hostage. Si Rio ay naglagay ng mga kagamitan sa audio at video upang makipag-ugnayan kay Propesor na nasa labas. Isang lihim na kable ang direktang nagkonekta mula sa sentro ng pag-imprenta ng pera patungo sa kinaroroonan ni Propesor. Ang mga pinuno ng dalawang bansa ay nagpadala ng kanilang pinakamahusay na tauhan sa lugar upang iligtas ang mga hostage. Mula sa Timog Korea, ipinadala si Inspector Seon Woo-jin, ang nangungunang negosyador ng bansa, habang mula sa Hilagang Korea, si Kapitan Cha ang ipinadala upang makipagtulungan. Habang iginigiit ng Hilagang Korea na agad na salakayin ang lugar, mas pinili ni Inspector Woo-jin na unahin ang kaligtasan ng mga hostage. Nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa kanilang diskarte, ngunit nanaig ang lohika ni Woo-jin dahil ang kaligtasan ng mga hostage ang pangunahing prioridad. Tinawagan ni Woo-jin ang loob ng sentro upang makipag-ayos sa mga magnanakaw at ikinonekta ni Rio ang tawag kay Propesor sa labas na ang boses ay na-modulate ng software. Sinubukan ni Woo-jin na alamin ang tunay na pagkakakilanlan ni Propesor, ngunit walang saysay. Hiniling ni Woo-jin na palayain muna ang grupo ng mga estudyanteng senior high school at sinabi ni Propesor na kaming apat ang magdedesisyon pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Nagsimulang maghinala si Woo-jin kung totoong apat lamang ang mga magnanakaw sa loob. Ngunit ang kanyang hepe at si Kapitan Cha ay naniwala na totoo ang impormasyon at agad na nagpadala ng mga sundalo upang salakayin ang sentro, sa kabila ng babala ni Woo-jin na maaaring bitag lamang ito. Sinabihan ng hepe si Woo-jin na umuwi na at magpahinga. Sa labas, nakatanggap si Woo-jin ng mensahe mula sa kanyang kasintahan at nagmaneho patungo sa coffee shop nito. Ang kasintahan ni Woo-jin, na isang single mother at nasa laban para sa kustodya ng kanyang anak laban sa dating asawang retirado, ay walang iba kundi si Propesor, na kanyang kinausap kanina. Sinadya ni Propesor na lapitan si Woo-jin dahil alam niyang siya ang itatalaga ng Timog Korea bilang nangungunang negosyador para sa krisis sa sentro ng pag-imprenta ng pera. Sa kanilang masayang pag-uusap at mga simpleng tanong, nalaman ni Propesor na kontrolado na ng Hilagang Korea ang sitwasyon at plano nilang salakayin ang sentro. Totoo nga, si Kapitan Cha ay nagpapakilos na ng buong puwersa upang pasukin ang sentro. Agad na tinawagan ni Propesor ang grupo sa loob at sinabing maghanda na. Napansin ni Rio kung saang entrada papasok ang mga pulis, at dinala ng grupo ang lahat ng hostage sa lugar kung saan mag-aatake ang pulis. Ang mga pulis ay nagsimulang mag-drill ng maliit na butas sa pinto at nagpasok ng camera hose upang magmasid. Bigla, nakita nila ang maraming tao na nakasuot ng pulang damit, nakamaskara at may hawak na baril. Sa parehong oras, isang video ang lumabas sa YouTube mula sa dalawa sa mga hostage, na nagsabing ang mga magnanakaw at hostage ay magkakapareho ng damit at may mga peking baril. Nakatanggap ng ulat ang hepe na ang batang babaeng nagsasalita sa YouTube ay anak ng embahador ng Amerika, at napagtanto na masyadong delikado ang pagsalakay, kaya inutusan ni Kapitan Cha ang pag-urong ng mga sundalo. Isang matalinong hakbang ito ni Propesor, dahil kung sasalakay ang pulis, hindi nila malalaman kung sino ang magnanakaw at sino ang hostage, lalo na't kasama ang anak ng embahador, kaya hindi sila makakilos. Si Inspector Woo-jin, na masayang nakikipag-usap kay Propesor, ay nakatanggap ng tawag mula sa hepe na nagsabing nabigo ang pagsalakay at kailangan niyang bumalik agad sa sentro ng pag-imprenta ng pera. Nagpaalam si Woo-jin kay Propesor at bumalik sa pinangyarihan, habang si Propesor ay agad na pumasok sa bahay at inutusan ang grupo na simulan ang susunod na plano. Ang layunin ng grupo ay hindi lamang pagnakawan ang pera, dahil wala namang 4 trilyong piso na handa na,
kundi ang pag-imprenta ng 4 trilyong piso mismo na magpapahirap sa pulis na masundan ito at maingat na binalak ito ni Propesor. Sa loob ng sentro, pinapatrabaho ng mga magnanakaw ang mga hostage ng husto upang mag-imprenta ng pera hanggang maabot ang 4 trilyon. Sinabi ni Propesor kay Berlin na mahalaga ang pamahalaan ang mga hostage upang makipagtulungan sila at bawal pumatay ng kahit sino. Organisado at maayos na nagpapalitan ang mga hostage sa trabaho. Bumalik si Gujin sa sentro at inihayag sa media na prioridad ang kaligtasan ng mga hostage pagkatapos ng nabigong pagsalakay kagabi, at lahat ay sumusunod na sa kanya. Tinawagan niya ulit si Propesor para makipag-ayos, ngunit habang tinatanong niya ang kalagayan ng mga hostage, binago ni Propesor ang usapan at nagtanong tungkol sa personal na buhay ni Gujin. Binalaan niya na kung muling magkakaroon ng armadong pagsalakay, magkakaroon ng malaking problema at ibinaba ang tawag. Sinabi ni Gujin sa grupo na mahirap kontrolin ang halos 50 hostage, at siguradong may susubok tumakas, kaya kailangang maghintay ng pagkakataon para kumilos. Sa loob, sina Nairobi, ang dalubhasa sa panlilinlang, ang namahala sa pag-imprenta dahil may karanasan siya sa pagpapalsipika, habang sina Moscow at ang anak nitong si Denver ang namahala sa mga hostage at paghuhukay ng lagusan para makatakas. Habang nag-uusap ang mag-ama, sinabi ng direktor ng sentro sa kanyang empleyado na kailangang ipaalam sa pulis na hinintay ng mga magnanakaw ang oras habang nag-iimprenta ng pera. Inutusan niya ang deputy director na magpanggap na nasugatan upang makakuha ng atensyon ni na Moscow at Denver at lihim siyang lumabas. Nakarating ang direktor sa exhibition room, ngunit habang gumagapang ay tinutukan siya ni Tokyo ng baril. Ipinaliwanag ng direktor na naghahanap lamang siya ng first aid kit para sa nasugatang empleyado. Dahil mukhang magulo na ang mga hostage, tinipon sila ni Berlin at inutusan na humiwalay ang mga mula sa Hilagang Korea sa kanan at mga mula sa Timog Korea sa kaliwa. Mula ngayon, kung magkakasala ang Timog Korea, ang Hilagang Korea ang parurusahan, at vice versa, kaya kailangang bantayan nila ang isa't isa. Hindi sang-ayon si Tokyo sa ginawa ni Berlin dahil sinabi ni Propesor na kailangang tratuhin ng makatao ang mga hostage. Upang makuha ang tiwala ng lahat ng hostage, ang babaeng si Tokyo ay lubos na sumusunod sa mga utos ni Propesor. Ang anak ng embahador ng Amerika ay dinala ni Ryo, ang hacker, sa isang hiwalay na kwarto para bantayan dahil siya ang pinaka-hindi sumusunod. Habang kumakain ng tanghalian, tinawag ng direktor ang kanyang kasintahan na si Mission para mag-usap ng pribado, at hiniling na palihim siyang pumasok sa kanyang opisina upang kunin ang smartwatch na nakatago sa drawer. Nagagamitin niya para makipag-ugnayan sa pulis at ipaalam na hinintay ng mga magnanakaw ang oras habang nag-iimprenta ng pera. Nang makitang natatakot si Mission, nangako ang direktor na hihiwalayan niya ang asawa para pakasalan siya pagkatapos makatakas. Napansin ni Denver na mukhang kahina-hinala ang dalawa, kaya nagtanong, at sinabi ng direktor na nag-aalala lang siya kay Mission dahil buntis ito. Dinala ni Denver si Mission sa kwarto kung nasaan ang anak ng embahador para magpahinga. Dahil kahina-hinala si Mission, tinanong siya ng anak ng embahador at nagkasundo silang kunin ang smartwatch sa opisina ng direktor. Sa labas, inutos ni Inspektor Gujin sa lahat ng tauhan sa lugar na patayin ang mga mobile device at gumamit lamang ng walkie-talkie para makipag-ugnayan dahil hinintay nila ang signal mula sa mga hostage sa loob ng sentro ng pag-imprenta ng pera. Inalis din ang mga media mula sa lugar upang maiwasan ang interference sa signal. Sa control room, napansin ni Ryo na parang nag-aaway ang dalawang babae kaya nagtanong at sinabi ng anak ng embahador na kailangan niyang mag-car. Habang dinadala ni Ryo ang anak ng embahador sa banyo, palihim na pumasok si Mission sa opisina ng direktor para hanapin ang smartwatch. Sa banyo, sinadya ng anak ng embahador na patagalin ang oras, at nang mapansing mukhang sabik si Ryo, hinintay niya ito ng halik. Habang natulala si Ryo, kinuha ng anak ng embahador ang kanyang baril at itinutok, ngunit nang subukang bumaril, hindi ito gumana. Mabilis na kinuha ni Ryo ang baril, inayos ang safety, at kinontrol ang babae. Matapos maghalungkat, nahanap ni Mission ang smartwatch ng direktor, at nang iyon ito, nakuha ng pulis sa labas ang signal. Bago pa makapag-ulat, pumasok si Denver, at sinabi ni Mission na naghanap lang siya ng pagkain dahil gutom. Binigyan siya ni Denver ng pagkain na dala niya para kay Mission, pagkatapos ay lumabas para magpainit ng gatas, dahil akala niya buntis nga ito. Balak sanang ion ulit ni Mission ang smartwatch nang bumalik si Denver, hinawakan ang kamay niya, at tinanong kung sinaktan siya ng direktor, na tinawag niyang hayop dahil may asawa na ito. Sinabi ni Mission na may asawa na nga ang direktor. Pumasok si Ryo at dinala ni Denver si Mission palabas. Sa kwarto ng pulis, nagpanik ang lahat nang mawala ang signal mula sa smartwatch. Nag-alala si Gujin sa hostage na maihawak ng relo, kaya tinawagan si Propesor. Nagpanggap na nagtatanong tungkol sa mga telepono ng mga hostage sa loob. Buong kumpiyansa, sinabi ni Propesor na walang hostage na makakapag-ugnayan sa labas. Napagtanto ni Gujin na hindi pa alam ng mga magnanakaw ang tungkol sa smartwatch.
Sinabi ng isang AK staff na maaari silang magpadala ng link sa smartwatch, at kapag naklik ito ng hostage, makikita nila ang nangyayari sa loob. Dinala ni Denver si Mission kay direktor para pagsabihan dahil ginawang buntis si Mission kahit may asawa na. Agad na tumakbo si Mission sa kwarto at inilagay ang smartwatch sa bulsa ng direktor. Matapos makuha ang smartwatch, naghanap ng dahilan ang direktor para pumunta sa banyo. Ngunit sinundan siya ni Denver at sinabing kahit mag-car, ay kailangang bukas ang pinto dahil mukha siyang kahina-hinala. Kaya hindi pa rin naon ng direktor ang relo. Biglang napansin ni Profesor na may kakaiba sa sinabi ni Inspector Woojin, kaya tinawagan niya ang sentro ng pag-imprenta ng pera. Ngunit sinabi ni Ryo na walang anumang kakaiba. Nag-text si Professor kay Woojin para yayain itong maghapunan, at dahil gutom na si Woojin, pumunta siya sa coffee shop ni Professor, matapos makatanggap ng mensahe. Sinabi ni Woojin sa kanyang kasintahan na malapit na nilang masira ang kaso, at natigilan si Professor. Nang tumunog ang telepono ni Woojin, pumasok si Professor sa loob para makapag-usap ito ng malaya. Habang kausap ni Woojin ang kasamahan tungkol sa smartwatch sa loob ng sentro, napansin niya sa salamin na nakikinig si Professor mula sa pintuan. Nang lumabas si Professor, tinanong siya ni Woojin kung bakit siya nakikinig at ipinakita ang posas. Mabilis na sumagot si Professor na hindi pa seryoso si Woojin sa kanilang relasyon at nagduda siyang may iba ito, kaya niya kinailangang makinig. Makatwiran ng paliwanag, kaya humingi ng paumanhin si Woojin at bumalik sa sentro. Agad na tinawagan ni Professor si Berlin, sinabing may hostage na maihawak ng smartwatch at sinusubukang makipag-ugnayan sa pulis. Tinipon ni Berlin ang lahat ng hostage, at habang nangangaral, nagtago ang direktor sa likod ni Mission, in-on ang smartwatch, at kinlik ang link na ipinadala ng pulis. Nakuha ng pulis sa labas ang audio at video mula sa loob. Tinawag ni Berlin ang direktor na lumapit, at ibinigay nito ang smartwatch kay Mission bago sumulong. Binigyan ni Berlin ang direktor ng metal detector para hanapin ang maihawak ng smartwatch. Itinago ni Mission ang relo sa loob ng kanyang damit, kaya wala nang nakita ang pulis. Sinuri ng direktor ang bawat isa, at nang hawakan ni Berlin ang kanyang kamay para iscan si Mission, tumunog ang detektor sa dibdib nito. Nang tanggalin ni Berlin ang jacket ni Mission, nakita ang kwintas, kaya hinayaan niya, ngunit biglang nahulog ang smartwatch mula kay Mission. Galit na galit, dinurog ni Berlin ang relo. Sa control room, tinawagan ni Professor si Woojin, sinabing muli na naman silang nanggulo, at ito na ang huling pagpapatawad niya, dahil alam na ni Woojin ang mangyayari kung maulit. Natuklasan ni Woojin na bago nadurog ang relo, nakapag-record ito ng maikling video sa loob ng sentro. Galit na galit si Berlin at inutusan si Denver na kastiguhin si Mission, ngunit pinigilan ito ni Ryo dahil bawal pumatay ayon kay Professor. Sinabi ni Berlin na kailangang parusahan si Mission bilang halimbawa sa iba. Sinabi ni Denver na buntis si Mission, ngunit bumulong si Berlin kay Denver, naniniwala ka bang buntis talaga siya, at binigyan siya ng baril. Napansin ni Professor mula sa labas na dinala ni Denver si Mission sa kung saan, kaya tinawagan niya ang sentro, ngunit walang sumagot. Isang hostage ang nagturo sa direktor bilang utak sa pagkuha ng smartwatch, at lumuhod ang direktor kay Berlin, humingi ng awa, sinabing may asawa at 2 anak siya at huwag siyang patayin, na hindi buntis si Mission at lahat ay kasinungalingan lamang niya. Sinabi ni Berlin na alam niyang siya ang tunay na salarin, ngunit hindi siya parurusahan dahil iyon na ang pinakamalaking parusa para sa kanya. Dinala ni Denver si Mission sa banyo at tinanong kung niloko siya nito tungkol sa pagbubuntis. Galit na sinabing ginawa siyang katawa-tawa at sinakal siya, ngunit binaril niya ang likuran, pagkatapos ay nagpaputok ulit matapos kumalma. Dumating si Tokyo at nakita si Mission na walang malay sa dugo sa sahig. Pumasok si Berlin sa banyo, nakita si Mission na parang patay, tinapakan ang kamay nito upang tiyaking wala ng buhay, at inutusan si Denver na alisin ang bangkay. Galit na tumakbo si Tokyo sa control room para tawagan si Professor, ngunit pinigilan siya ni Ryo. Pumasok si Berlin at sinabing halos masira ng smartwatch ang plano, at kailangang magpakadisiplina upang hindi magrebelde ang iba pang hostage, at siya na ang magsasabi kay Professor pagkatapos ng plano. Balak sanang magmalaki ni Tokyo, ngunit pinigilan siya ni Ryo. Tinawagan ni Professor si Berlin, ngunit sinabi nitong walang nangyari. Hiniling ni Professor kay Ryo na hanapin ang access log ng smartwatch upang malaman kung ano ang nakuha nito. Lumabas si Tokyo at hinanap si Denver, at nalaman na buhay pa si Mission dahil sa unang putok,
hiniling nito kay Denver na barilin ang hita niya at magpanggap na patay. Sinabi ni Tokyo kay Denver na huwag ipaalam kay Berlin ang totoo, at binendahan niya ang sugat ni Mission, nagbigay ng antibiotiko, at sinabi kay Denver na hindi dapat payagan si Berlin na sirain ang orihinal na plano ni Professor. Kaya kailangang alisin siya sa pamumuno. Sa control room ng pulis, pinanood ni Woojin at ng mga kasamahan ang video mula sa smartwatch, at nakita ang mukha ni Ryo. Inutusan ni Woojin na suriin ang lahat ng footage ng sentro, dahil posibleng nagpunta na roon ang mga magnanakaw para mag-obserba, kaya maingat ang plano. Sa pagsusuri, nakita nila si Ryo kasama si Nairobi na pumasok sa sentro. Inutos ni Woojin na kilalanin agad si Nairobi at alamin kung sino ang mga kausap niya. Sa loob, natuklasan ni Ryo na nagpadala ang smartwatch ng maikling video, ngunit hindi malinaw kung ano ang nakuha nito. Sinabi ni Professor na kailangang malaman kung ano ang nakita ng pulis. Si Moscow ay abala sa paghukay ng tunay na lagusan para makatakas kapag natapos ang pag-imprenta, habang ang lagusan ng mga hostage ay peke lamang para linlangin ang pulis. Dahil sobrang pagod, walang alam si Moscow sa mga nangyayari. Lumabas siya para maghanap ng pagkain dahil gutom na, at habang kumakain kasama si Berlin, tinanong niya kung may ginawang gulo ang anak niyang si Denver, na sumagot na wala siyang ginawang problema. Napansin ni Berlin na parang may pupuntahan si Tokyo, kaya sininyasan niya si Oslo na sundan ito, at hinabol ni Oslo si Tokyo. Ngunit hinabol din ni Denver si Oslo at nagkaroon sila ng matinding laban. At natumba ni Denver si Oslo na nawalan ng malay. Sa sandaling ito, gumapang si Mission palabas ng kwarto, nakahanap ng papel, at sumulat ng mensahe para sa direktor na nagsasabing buhay pa siya at huwag mag-alala. Humihingi rin siya ng paumanhin, ngunit biglang pumasok si Helsinki at natuklasan si Mission. Sa oras na iyon, dumating si Tokyo at itinutok ang baril sa ulo ni Helsinki. Sa labas, paulit-ulit na tinawagan ni Professor si Inspector Woojin, ngunit busy ang linya. Sa bahay ni Woojin, napansin ng kanyang ina na kinuha ng ama ng kanyang anak ang bata pagka-uwi mula sa paaralan. Sinubukan ng ina na tawagan si Woojin, ngunit hindi makontak, kaya hinanap niya ang calling card ni Professor, ang kasintahan ng kanyang anak. Sa loob ng sentro ng pag-imprenta ng pera, dinala ni na Tokyo at Denver sina Oslo at Helsinki kay Berlin, at sabay silang tumutok ng baril kay Berlin. Naging magulo ang loob ng grupo. Hiniling ni Tokyo kay Ryo na tawagan si Professor. Ngunit wala si Professor, kaya hindi sumagot. Sinabi ni Berlin kay Tokyo na siya ang inatasan ni Professor na mamuno, at hinamon siyang tipunin ang lahat upang tanungin kung gusto nila siyang manatili bilang leader. Pumasok si Nairobi, nakita ang mga kasamahang nag-aaway, at malakas na sinaway sila. Sinabi ni Tokyo na nilabag ni Berlin ang utos ni Professor na huwag pumatay, at kung magpapatuloy ito, masisira ang plano. Hiniling ni Berlin ang boto kung sino ang karapat-dapat na leader, at nagkaisa ang lahat na alisin si Berlin sa pamumuno. Dumating si Professor sa sentro. Pinatunog ang sirena ng kanyang sasakyan upang maakit ang atensyon ng pulis, at nag-isa siyang pumasok. Sinundan siya ng pulis. Sa control room, natukoy na ng pulis ang tunay na pagkakakilanlan ni Ryo at Nairobi. Pumasok si Professor, na ikinagulat ni Woojin. Sinabi niyang tumawag ang ina niya, ngunit hindi makontak, kaya siya ang tinawagan. Kinumpirma ni Woojin sa kanyang ina na kinuha ng ama ang kanyang anak. Dinala niya si Professor sa labas at tinawagan ang dating asawa, na ipinagbabawal na makipagkita sa anak dahil sa laban sa kustodya. Hiniling ni Woojin na ibalik agad ang bata o tatawagan niya ang pulis. Pagkatapos ay malamig na hiniling kay Professor na umalis dahil nasa lugar ng seguridad sila. Napansin ni Kapitan Cha si Professor. Nang may pagdududa, ngunit nakita na ni Professor ang hinintay niya. Dahil sa control room, mabilis niyang nakita ang mga larawan ng kanyang mga kasamahan. Pag-uwi, napansin ni Professor sa kamera ang gulo sa grupo. Tinawagan niya ang loob. Inamin ni Berlin na pumatay siya ng hostage at sinubukan siyang patalsikin ni Tokyo. Nagalit si Professor. Dahil nilabag ang kanyang utos, sinabi rin niyang natukoy na ng pulis ang tunay na pagkakakilanlan ni Ryo at Nairobi, na ikinagulat ng lahat. Lalong lumala ang gulo sa grupo, at si Nairobi, na dating sumuporta kay Tokyo, ay lumipat kay Berlin dahil sa kanya naging masunurin ang mga hostage. Natakot si Ryo dahil malamang alam na ng kanyang mga magulang na isa siyang magnanakaw,
lalong lumala ang sitwasyon nang pumasok si Moscow at nalaman na binaril ng kanyang anak na si Denver ang isang hostage. Nabigla ang ama dahil ayaw niyang makulong ang anak dahil sa pagpatay tulad niya noon. Hinabol ni Denver ang ama para magpaliwanag. Pinindot ni Moscow ang pindutan para buksan ang pinto ng sentro ng pag-imprenta ng pera at lumabas mag-isa. Sinundan siya ni Denver, lumabas din si Inspektor Woojin para pamunuan ang mga pulis. Nagsuot ng maskara si Denver at itinumba ang ama, sinabing takpan ang mukha. Ngunit sinabi ni Moscow na aamin siya sa pulis na siya ang pumatay ng hostage at hindi dapat niya isinama ang anak sa plano. Sinabi ni Denver na hindi niya pinatay ang hostage at tanungin si Tokyo. Napansin ni Woojin na parehong magnanakaw ang dalawa, hindi hostage. Inutusan ni Kapitan Cha ang mga sniper na maghanda, ngunit dahil gusto nilang buhayin, hindi pa sila nagpaputok. Inutusan ni Berlin ang ilang hostage na lumabas, at maraming nakamaskara ang lumabas mula sa sentro, na nagpagulo sa pulis dahil hindi nila alam kung sino ang hostage at magnanakaw. Pinagmasdan ni Profesor ang sitwasyon sa kamera at sinabi kay Berlin na matalino ang hakbang. Ngunit paano kung tumakas ang mga hostage? Sinabi ni Berlin na hindi gagawin iyon ng mga hostage dahil natuto na sila. Nagsuot si Tokyo ng maskara kay Moscow at kinumpirma na hindi pinatay ni Denver ang hostage at buhay pa. Ito, sa gitna ng tensyon, nag-away sina Denver at Rio. Nahulog ang isang baril, mabilis na kinuha ito ng direktor, itinutok sa lahat, at hiniling na ibaba ang mga baril dahil gusto niyang tumakas patungo sa pulis. Ngunit ang aksyon niya ay nagpaisip sa pulis na siya ang magnanakaw. Hinimok ni Kapitan Cha si Woojin na utusan ang pagbaril. Inutos ni Woojin na barilin, at tumama ang bala sa tiyan ng direktor. Nahulog siya at ang maskara. Napagtanto ng pulis na ang direktor ang binaril, nagkagulo. Ang mga reporter, hinila ng grupo ng magnanakaw ang direktor at bumalik sa loob kasama ang mga kasamahan at hostage. Sa loob, sinikap ng grupo na iligtas ang direktor, na umiiyak at humihiling na makita ang asawa at mga anak. Sa control room ng pulis, nagpanik ang lahat dahil kung mamatay ang direktor, malaking problema iyon. Tinawagan ni Woojin si Professor para alamin ang lagay ng direktor. Sinabi ni Professor na buhay pa ito, at nagbuntong hininga si Woojin. Hiniling ni Woojin na payagan ang medical team na pumasok para gamutin ang direktor. Sinabi ni Professor na tatawag siya pagkatapos ng 1-0 minuto. Sinabi ni Kapitan Cha kay Woojin na kung papayagan ng Professor ang medical team, sasama siya sa loob. Tinawagan ni Professor si Berlin tungkol sa hiling ng pulis. Sinabi ni Berlin na kung papayagan ang mga ito, baka magloko ang pulis, at kung mamatay ang direktor, kasalanan ng pulis dahil sila ang bumaril. Sinabi ni Professor na hindi na siya makapapayag ng kahit sinong mamatay. Binalaan ni Berlin na sinabi na niya ito, at ibinaba ang tawag. Tinawagan ni Professor si Woojin at sinabing pagkatapos ng 1 oras, papayagan ang medical team na pumasok. Natuwa si Woojin dahil maaaring ito ang gintong pagkakataon. Upang supilin ang grupo ng mga magnanakaw, sinimulan nilang bihisan si Kapitan Cha upang sumama sa medical team na palihim na makapasok, at pinag-aralan ang plano ng sentro ng pag-imprenta ng pera, habang nag-opera ang doktor. May grupo ng pulis na palihim na makakasunod sa sentro, sa pamamagitan ng air vent. Hiniling ni Inspektor Woojin sa doktor na patagalin ang operasyon hanggat maaari. Nilagyan si Kapitan Cha ng wireless transmission glasses na magpapakita ng kanyang nakikita sa computer screen. Sa loob, dinala ni Tokyo si Rio upang tingnan ang kalagayan ni Mission. Dahil napilitan si Rio ng kanyang mga magulang na mag-aral ng medisina, kaya may kaalaman siya. Sinabi niya na kung hindi maoperahan agad ang binti, maaaring maputol ito. Sinabi ni Denver kay Rio na may darating na doktor at magnanakaw siya ng gamit para maoperahan ni Rio si Mission. Tumanggi si Rio dahil ayaw niyang makita ito ni Berlin at lumabas. Tinanong ni Mission ang nangyari at nalaman na binaril ng pulis ang direktor. Ibinigay niya ang papel kay Denver at hiniling na ipapasa ito sa direktor. Nabasa ni Denver ang papel at naguluhan kung bakit humihingi ng paumanhin si Mission gayong siya pa ang itinulak ng direktor sa panganib. Balak sanang ibigay ni Denver ang papel sa direktor, ngunit dumating si Berlin kaya itinago niya ito. Binigyan ni Berlin ang telepono ang direktor para makausap ang asawa at mga anak. Umiyak ang direktor at sinabing mahal na mahal niya ang pamilya. Galit na itinago ni Denver ang papel. Pumasok ang medical team kasama si Kapitan Cha. Napansin ni Professor sa kamera na si Kapitan Cha, na nakita niya sa command center, ay kasama. Tinawagan niya si Berlin at sinabing pulis ang lalaking may salamin. Hinintay ni Professor na maging kalmado si Berlin upang alamin ang tunay na motibo ni Cha. Ipinaalam ni Berlin sa grupo ang sitwasyon.
Sinuri nila ang medical team, tumunog ang detektor sa salamin ni Kapitan Cha. Ngunit dahil ordinaryo itong tingnan, pinayagan siyang pumasok. Kasama ang team, sinabi ni Berlin kay Nairobi na tatakutin niya ang pulis at aalamin ang layunin nito. Sa oras na iyon, may grupo ng pulis na nakasuot din ng pulang damit at maskara tulad ng mga magnanakaw na palihim na pumasok sa ibang ruta. Sinimulan ng medical team ang operasyon sa direktor. Si Kapitan Cha ay lubos na nagkakagulo. Lumapit si Berlin, itinutok ang baril kay Cha, at hiniling na hawakan nito ang scalpel para mag-opera. Ibinaba ni Cha ang maskara at inamin na pulis siya, sinabing. Sumama lamang siya para protektahan ang medical team. Makatwiran ito kaya pinayagan ni Berlin ang operasyon. Ang mga pulis na nakapula ay gumapang sa air vent at binuksan ang takip para bumaba. Nagpanggap si Denver na nahulog ang mga gamit ng doktor at mabilis na kinuha ang scalpel at itinago. Pinagmasdan ni Profesor ang sitwasyon, ngunit may napansin siyang kakaiba. Natuklasan niya na hindi ordinaryo ang salamin ni Kapitan Cha, at napagtanto na maaaring gumagawa ng diversion ang medical team. Upang makapasok ang isa pang grupo ng pulis sa isang lihim na ruta na hindi ko alam, sa loob ng sentro ng pag-imprenta ng pera, natapos na ng medical team ang operasyon at lumabas kasama si Kapitan Cha. Pagdating sa pangunahing bulwagan, pinalitan na ni Berlin ang mga maskara ng mga magnanakaw at hostage. Naputla ang mukha ni Kapitan Cha. Agad na tinawagan ni Inspektor Wu Jin ang grupo ng pulis at sinabing umatras dahil nagpalit na ng maskara ang mga magnanakaw at mahuli sila. Mabilis na. Tumakbo si Kapitan Cha palabas at inutusan ang mga kasamahan na itigil ang operasyon. Hinanap ni na Tokyo at mga kasama ang lahat ng kwarto. Ngunit nakalabas na ang mga pulis, kaya muling nagtagumpay ang grupo ng mga magnanakaw. Salamat sa matalas na instincts ni Professor, at isa pang malaking tagumpay ay nang kunin ang telepono ni Kapitan Cha, na gawang mag-install ng spyware si Ryo. Kaya lahat ng sinabi at ginawa ni Cha ay naririnig at nakikita ni Professor. Pagkatapos, ginamit ni Denver ang scalpel na ninakaw mula sa doktor para operahan si Mission. Ngunit nanginginig siya sa takot, kaya hinanap ni Tokyo si Ryo para humingi ng tulong. Si Mission, kahit mahina, ay nagtanong kay Denver tungkol sa operasyon ng direktor at kung naibigay na ang papel. Sinabi ni Denver na naibigay na ito at sinabing mahal siya ng direktor para bigyan siya ng lakas para sa operasyon. Nagpanggap si Denver para magbigay ng motibasyon nang hanapin ni Tokyo si Ryo. Hinuli siya ni Oslo dahil alam ni Berlin. Nalihim na gusto ni Ryo si Tokyo. Ginamit ni Berlin si Tokyo bilang pain. Sinabi kay Ryo na kung may itinatago siya, itatapon niya si Tokyo sa pulis. Lumambot si Ryo, kaya itinali ni na Berlin at Oslo sina Tokyo at Ryo. Pumasok sina Berlin at Oslo sa kwarto, itinutok ang baril kay Denver. Nakita na buhay pa si Mission. Gustong patayin ni Berlin si Mission dahil kung malalaman ng iba pang hostage, hindi na sila matatakot. Pinigilan ni Denver si Berlin. Nang hina si Mission, biglang pumasok sina Nairobi, Tokyo, at Ryo. Kinontrol sina Berlin at Oslo. Inihayag ni Nairobi na hindi na siya sumusuporta kay Berlin dahil ayaw niyang sumunod sa isang mamamatay. Nagkaroon ng seizure si Mission, kaya inoperahan siya ni Ryo. Nagawang alisin ni Ryo ang bala mula sa binti ni Mission. Pagkatapos, sumuka siya sa inodoro dahil kahit nag-aral siya ng medisina, takot siya sa dugo. Napilitan si Ryo ng kanyang mga magulang na mag-aral ng medisina para magmana ng negosyo. Kaya sumali siya sa grupo ng mga magnanakaw para sirain ang kanyang buhay, ngunit ngayong nalantad na ang kanyang pagkakakilanlan, nag-aalala siya para sa kanyang mga magulang. Sinabi ni Ryo kay Tokyo na pagkatapos ng misyon, bibili siya ng isla at mamumuhay kasama siya habang buhay. Mabilis na tumayo at umalis si Tokyo. Nagising si Mission at nakitang nagdodonate ng dugo si Denver. Inamin ni Denver na hindi niya ibinigay ang papel sa direktor, dahil nakita niyang hindi tapat ang direktor nang tawagan ang pamilya, kaya itinago niya ang papel. Tinitigan ni Mission si Denver at nagpasalamat. Napansin ni Professor sa kamera na buhay pa ang hostage at natuwa. Inihayag na si Tokyo na ang magiging leader at hiniling na makausap si Berlin. Sinabi ni Professor kay Berlin na dahil nilabag niya ang patakaran, parurusahan siya at ikukulong pansamantala hanggang kailanganin siya. Masaya ang grupo dahil pansamantalang napigilan si Berlin. Sa labas, sinimulan ng media na batikusin si Inspektor Wu Jin dahil sa pag-utos na barilin at sugatan ang isang hostage. Ang mga kritiko at panawagan na palitan ang negosyador ay nagdulot ng malaking presyon kay Wu Jin. Pagdating sa bahay, sinubukan niyang magpanggap na kalmado, ngunit nang makita ang kanyang ina na maisakit sa memorya, napaiyak siya dahil wala siyang masandalan. Sa sobrang lungkot at walang makakausap, pumunta siya
sa coffee shop ni Professor, ngunit sarado ito. Nang tumalikod siya, lumabas si Professor. Mabilis niyang naramdaman ang emosyon ni Eugene. Sinabi ni Professor na alam niyang malakas siya sa labas dahil siya ang haligi ng pamilya. Ngunit kapag malungkot, wala siyang mapagsabihan at inanyayahan siyang magkwento. Pumasok sila sa bahay. Ikinuwento ni Eugene na natatakot ang kanyang anak na mawalay sa kanya at maisakit ang kanyang ina. Kaya hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan ng tanungin ni Professor kung anong sakit ang mayroon ang ina. Sinabi ni Eugene na sakit lamang ng matanda. Nagkayakapan sila dahil iyon ang pinakamabisang paraan para maibsan ang stress. Pagkagising, hinanap ni Eugene si Professor sa bahay. Nang bubuksan ang isang kwarto, lumitaw si Professor at sinabing bodega lamang iyon. Lihim na nakipagkita si Kapitan Cha sa isang mataas na leader ng Hilagang Korea. Sinabi ng leader na nababasa ng mga magnanakaw ang kanilang mga plano at posibleng traidor o ginagamit ng mga magnanakaw si Eugene. Sinabi rin na malapit na ang Economic Cooperation Summit ng dalawang Korea, kaya kailangang tapusin ni Cha ang krisis. Bago ang summit, nangako si Cha na gagawin ang lahat sa loob ng sentro. Isang pulis mula sa Hilagang Korea ang naiwan. Hindi siya umatras kasama ang iba kundi nagpanggap bilang hostage at normal na sumali sa kanila. Habang natutulog na si Oslo, tumayo ang pulis at lumabas. Napansin ito ng anak ng embahador ng Amerika. Nakipag-ugnayan ang pulis kay Kapitan Cha. Sinabi ni Cha na inutusan ng partido na tapusin agad ang krisis, hanapin at patayin ang Professor dahil kung wala siya, magkakagulo ang grupo. Tinanong ng pulis kung ano ang mangyayari sa mga hostage. Sinabi ni Cha na prioridad ang pagpatay kay Professor at anumang laban ay may sakripisyo. Inutusan ni Cha ang mga sundalo ng Hilagang Korea na lihim na isagawa ang plano ng hindi alam ng Timog Korea, si Berlin, na nakakulong sa hiwalay na kwarto. Nanginginig ang kamay at paa. Nang magdala ng pagkain si Rio, sinabi ni Berlin na may malubha siyang sakit at kunin ang gamot sa control room. Ngunit akala ni Rio ay nagpapanggap lamang siya kaya umalis. Galit na itinapon ni Berlin ang pagkain. Ang pulis ng Hilagang Korea ay kasama ng mga hostage sa pangunahing bulwagan. Inihayag ni Nairobi na si Tokyo na ang leader mula ngayon. Dinala ni Denver si Mission palabas. Natuwa ang mga hostage nang makitang buhay pa siya sa pamumuno ni Tokyo. Binigyan ang mga hostage ng mas maayos na kapaligiran. Mas magaan at palakaibigan ang kapaligiran, ngunit unti-unting nabubuo ang mga bitak na hindi napapansin ng grupo. Pagkatapos ng isang gabing puno ng init, muling nabuhayan si Inspector Eugene at masiglang pumasok sa command center. Hinikayat niya ang mga pulis ng dalawang Korea na ipagpatuloy ang laban at tinawagan si Professor. Nang tanungin niya kung ano ang almusan nito, sinabi ni Professor na sandwich. Pumayag si Eugene na magpadala ng pagkain sa grupo ng mga magnanakaw at hiniling na siguraduhing ligtas ang mga hostage. Sa loob ng sentro, sinubukan ng direktor na buhayin ang dating pagmamahalan kay Mission gamit ang matatamis na salita. Ngunit malamig ang tugon ni Mission, na unti-unting nahuhumaling kay Denver dahil madalas nitong palitan ang kanyang benda. Nakasalubong ng pulis mula sa Hilagang Korea ang direktor, na nagtanong kung sino siya dahil hindi pamilyar ang mukha. Biglang hinila ng anak ng embahador na si Anya ang pulis palayo. Sinabing alam niyang pulis siya at handa siyang tumulong. Tinanong ng pulis kung kilala ni Anya ang Professor. Sinabi ng bata na hindi niya ito nakita, ngunit baka alam ni Mission. Dinala ni Anya ang pulis kay Mission, ngunit sinabi nitong hindi niya rin nakita ang Professor. Pumasok ang direktor, at nagkasundo ang tatlong hostage na tulungan ang pulis na hanapin ang Professor. Sa labas, sinuri ni Eugene ang pagkain para sa loob at napansin na imposibleng maisandwich sa sentro dahil wala ito sa menu. Natanto niya na posibleng nasa labas ang Professor dahil sinabi nitong kumain siya ng sandwich. Narinig ni Professor ang lahat sa telepono ni Kapitan Cha at napagtanto ang kanyang malaking pagkakamali. Inutusan ni Eugene ang mga tauhan na hanapin ang sasakyan na ginamit ni Nairobi papunta sa sentro bago ang pagnanakaw. Sinabi niya na kung mahuli ang Professor, matatapos ang lahat. Tinipon ni Professor ang grupo at tinanong kung sinira na ni Oslo ang sasakyan. Sinabing may mga fingerprint nila roon at kung makita ng pulis, tapos na sila. Sinabi ni Oslo na nasa junkyard ito malapit sa hangganan. Napansin ni Tokyo na kilala niya ang mga smuggler ng sasakyan dahil nagtrabaho siya roon. Umalis si Professor para hanapin ang sasakyan. Natunto ng pulis ang puting sasakyan. Mabilis na pumunta si Eugene sa junkyard.
Sinabi ng pulis ng Hilagang Korea sa 3 hostage na kailangang hanapin at patayin ang propesor para matapos ang lahat. Sinabi ni Anya na paano ang kaligtasan ng mga hostage. Hinikayat ng direktor sina Mission at Anya na sundin ang plano ng pulis. Sinabing akitin ni Mission si Denver at tanungin kung sino ang propesor. Nagdalawang isip si Mission ngunit sumunod, nagpasa si Mission ng papel kay Denver. Hinintay siya sa bodega. Masayang pumunta si Denver sa bodega, ngunit pagbukas ng pinto, hinampas siya ng pulis hanggang mawala ng malay. Ginamit ng pulis at direktor ang torture para tanungin si Denver kung sino ang propesor. Sinabi ni Denver na siya ang propesor, ngunit hindi naniwala ang direktor. Pagkatapos ng hula, napagpasyahan niyang si Tokyo ang tunay na propesor. Nabalitaan ni Kapitan Cha mula sa kanyang tauhan na natukoy na ang propesor. Inutusan niya na maghanda para sa armadong pagsalakay agad. Kung hindi, mawawala ang pagkakataon. Sa loob, pinindot ng pulis ng Hilagang Korea ang fire alarm upang guluhin ang grupo ng mga magnanakaw. Agad na pumunta sina Tokyo at Nairobi sa control room upang tingnan kung saan ang sunog sa kamera. Nakita nila si Berlin na nagpupumigla sa sahig. Inutos ni Tokyo kay Nairobi na tipunin ang mga hostage sa bulwagan at kay Ryo na tingnan ang lagay ni Berlin. Pinagana ng pulis ang buong fire suppression system, nagdulot ng makapal na usok. Sinuntok ng direktor si Denver upang maipahayag ang galit sa pagkakakulong. Pinigilan siya ni Mission, ngunit hindi nagtagumpay. Kumuha si Mission ng baril at itinutok sa direktor upang iligtas si Denver. Tumayo si Denver at sinipa ang direktor. Pagkatapos ay lumabas sila, pumasok si Ryo sa kwarto at nakita si Berlin na nagpupumiglas. Binuksan niya ang kandado, ngunit inatake siya ni Berlin at nawalan ng malay. Pumunta sina Tokyo at Helsinki sa printing area upang hanapin ang nagpaputok ng alarm, balak ng pulis na barilin si Tokyo dahil akala niya ito ang propesor. Biglang pumasok si Denver at sinabi kay Tokyo na tawagan agad ang propesor. Lumitaw si Berlin, itinutok ang baril sa pulis at nagpaputok. Ang malakas na putok ay nagpagulat sa lahat sa labas. Hindi na makontak ni Kapitan Cha ang pulis. Nagdagdag pa ng ilang putok si Berlin. Huminto lamang nang pumasok si Tokyo. Sa labas, nagmamaneho ng motorsiklo si Propesor patungo sa junkyard upang hanapin ang puting sasakyan. Dumating din si Wu Jin kasama ang mga pulis. Na-access ni Propesor ang management software. Inilagay ang plaka ng sasakyan at kinuha ang susi. Nang makita siya ng may-ari at mga tauhan, nakipaglaban si Propesor at nakatakas. Dumating ang pulis. Natagpuan ni Propesor ang sasakyan, pumasok, at binura ang mga fingerprint. Dumating si Ujin upang hanapin ang sasakyan. Nang makitang wala ng oras, kinuha ni Propesor ang susi, nagmaneho, at tumakas. Hinabol siya ng pulis. Nagmaneho si Propesor sa isang bukirin. Dumaan sa organic tomato farm, at humarap kay Ujin at mga pulis. Halos makita na ni Ujin ang mukha niya, ngunit umatras siya sa isang damuhan, na palibutan ng pulis. Nagpasindi si Propesor ng sigarilyo para maging matapang, nagmaneho ulit, at tumalon ang sasakyan sa isang dam. Nang dumating ang pulis, wala ng tao sa sasakyan, nakalangoy na si Propesor sa ligtas na lugar, sa labas ng sentro, pagkatapos ng mga putok mula sa loob. Nagpanik ang mga reporter at pamilya ng mga hostage, bumalik si Wujin sa command center at sinisi si Kapitan Cha sa pagkilos ng mag-isa na nagdulot ng pagkamatay ng pulis. Bumulong si Cha na posibleng ginagamit siya ng mga magnanakaw. Sinabi ni Ujin na anuman ang mangyari, kailangang magtulungan sila. Nagtanong siya kung bakit hindi pumatay ng hostage ang mga magnanakaw at pinayagan pa ang medical team. Sinabi niya na baka mahalaga sa kanila ang opinyon ng publiko. Gagamitin natin ang opinyon ng publiko para magkaroon ng kalamangan, at personal akong pupunta sa sentro ng pag-imprenta ng pera. Umuwi si Propesor at tinawagan ang sentro. Sinabi ni Tokyo na dapat ibalik si Berlin bilang leader dahil kung wala siya, malamang binaril na siya ng pulis. Sinabi ni Berlin na gusto niya lang makatakas ng payapa, kasama ang pera at hindi mahalaga kung sino ang leader. Biglang tumawag si Inspector Wujin para makipag-ayos. Tinanong niya kung totoo bang may pinatay ang
grupo, sinabi ni Professor na walang hostage ang nasaktan. Sinabi ni Eugene na nag-aalala ang pamilya ng mga hostage at humihingi ng armadong pagsalakay ang publiko. Kailangan niyang personal na pumasok upang kumpirmahin ang kaligtasan ng mga hostage para pakikalmahan ang publiko. Kung hindi sila magpapadala ng pagkain. Sinabi ni Professor na pagkatapos makatanggap ng pagkain. Papayagan niya si Eugene na pumasok. Ipinahayag ni Professor sa grupo na ang opinyon ng publiko ang huling piraso. Para magtagumpay ang plano, kaya maghanda ng mabuti para bukas. Inihayag ng direktor ng sentro sa media na bukas ay pupunta sila sa loob upang kumpirmahin ang kaligtasan ng mga hostage at ilalabas ito ng live. Tinipon ni Tokyo ang mga hostage at sinabing bukas ay darating ang pulis para kumpirmahin ang kanilang kaligtasan upang mapanatag ang kanilang pamilya, kaya hiniling niyang makipagtulungan sila. Naguluhan si Anya dahil pakiramdam niya ay kasalanan niya ang pagkamatay ng pulis. Hinikayat niya ang deputy director ng sentro na mag-usap ng pribado, sinundan sila ng direktor. Sinabi ng direktor na magsusulat sila sa pera at ipapasa ito sa pulis upang ipaalam na hinintay ng mga magnanakaw ang oras habang nag-iimprenta ng pera. Sinabi niya kay Anya na siya lang ang makakagawa nito dahil hindi siya sasaktan ng mga magnanakaw. Pumayag si Anya. Palihim na kumuha ang deputy director ng pera mula sa printing area at ibinigay kay Anya. Isinulat ni Anya na napatay ang pulis. Imprenta sila ng pera at naghuhukay ng lagusan para tumakas. Sa labas, handa na si Eugene kasama ang cameraman na pumasok. Ang mga kuha ay live na ipinapakita sa plaza para sa mga pamilya ng hostage. Sa loob, nagulat ang lahat nang lumabas si Berlin ng walang maskara. Pinanood ni Professor ang mga pangyayari mula sa plaza. Inihayag ni Berlin na isa-isang lalabas ang mga hostage para kumpirmahin sa harap ng kamera. Unang lumabas ang direktor. Tinawag ang pamilya at umiyak, sumunod ang iba. Pang-hostage, natukoy ng pulis na si Berlin ang takas na kriminal mula sa Hilagang Korea. Pagkatapos, lumabas si Anya para kumpirmahin, tensyonado ang kanyang mga magulang, nagpanggap si Anya na umiiyak upang lumapit si Eugene para aliwin siya. Balak sanang ibigay ni Anya ang pera, ngunit pinigilan siya ni Tokyo at dinala sa loob. Natuklasan ni na Tokyo at Berlin ang pera na puno ng sulat, malakas na sinaway si Anya at dinala palayo. Hiniling ni Eugene na ilabas ang lahat ng hostage ng sabay. Sabay dahil masyadong matagal, dinala ni Berlin ang lahat ng hostage para ipakita sa publiko. Dala ni Eugene ang listahan ng mga biktima para i-verify ang bawat hostage. Pagkatapos ng roll call, sinabi ni Eugene na kulang ang pulis ng Hilagang Korea. Sinabi ni Berlin na walang ganoong hostage doon. Tinanong ni Eugene ang mga hostage kung may nakakakilala sa pulis na ito. Namatay na ba nila ang lalaking ito? Lumapit ang babaeng inspektor at tinanong si Annie. Handa na sanang magsalita ang batang babae ng lahat, ngunit pinigilan siya ni Tokyo. Sinamantala ng inspektor ang pagkakataon upang manalo at magkaroon ng kalamangan sa opinyon ng publiko. Akala ng babaeng inspektor na nagtagumpay siya sa kanyang plano, ngunit lahat ay nasa kalkulasyon na ng propesor. Biglang mula sa loob, inilabas ni Denver ang isang lalaking nakamaskara at nang tanggalin ang maskara. Siya pala ang pulis na Koreano dahil kahapon ay binaril na siya ni Berlin, ngunit nakasuot siya ng bulletproof vest. Ginamit ng propesor ang pangyayaring ito upang mabawi ang suporta ng publiko. Sa tamang sandali, sa labas, natanggap ng news van ng istasyon ng telebisyon ang isang ESB na nagpapakita ng pulis na Koreano na pumasok sa mint, nagdulot ng kaguluhan, at sinubukang patayin ang lider ng mga magnanakaw. Sinabi ni Berlin, kung hindi namin napigilan ang pulis na ito sa tamang oras, malamang sinalakay na ng mga pulis at maraming hostage ang nasaktan. Ang mga pulis ay walang pakialam sa kaligtasan ng mga hostage. Ang mga kamag-anak ng mga hostage sa labas na nanonood ay labis na nagalit. Matapang na ipinahayag ni Berlin sa media, kami ay mga magnanakaw. Ngunit hindi kami pumatay kahit sino, kahit paano, kami pa ang mas nagpoprotekta sa buhay ng tao kaysa sa mga pulis. Si Inspector Eugene ay natulala pagkatapos at lumabas, napagtanto na lahat ng kanyang plano ay nahulaan ng propesor at naisahan. Labis na natuwa ang grupo ng mga magnanakaw dahil ang media ay pumanig na sa kanila. Pinuri ng lahat si Berlin, hinintay ni Tokyo, ang leader, at pinuri rin si Berlin, si Moscow, ang matandang kasama, biglang pumasok na natataranta. Ngunit nagdala siya ng magandang balita na natapos na nila ang paghukay ng lagusan sa ilalim. Ang sunod-sunod na magandang balita ay nagdulot ng labis na kasiyahan sa kalagitnaan ng gabi habang natutulog. Ginising ni Denver si Mission upang palitan ang benda ng kanyang sugat. Sinabihan ni Denver ang dalaga na kapag nakalabas na, humanap siya ng disenteng lalaki na mamahalin. Pagkatapos ay hinintay ni Mission si Denver. Naghalikan sila at nagkasama, hawak kamay na umakyat sa ikasyam na ulap. Si Inspector Eugene ay dumaranas ng matinding presyon mula sa publiko at sa kanyang mga superior. Lumabas si Kapitan Cha at sinabi, ako mismo ang hahanap sa propesor na iyan at tatanungin siya tungkol sa lalaking pumasok sa Special Forces noong nakaraan. Sinubukan ni Inspector Jean na protektahan ang kanyang kasintahan. Narinig ng propesor ang usapan sa pamamagitan ng EFI software sa telepono ni Kapitan Cha. Pagkatapos ay inaya ni Inspector Eugene ang propesor na mag-inuman sa labas. Masayang nag-usap ang dalawa at magkahawak kamay na umuwi. Sinabi ng propesor, pwede ka bang mag-resign sa mint?
mukha kang pagod na pagod. Narinig ito ni Inspector Eugene at yumakap sa propesor. Sinabi niya, ngayon may dahilan na akong magtrabaho ulit, naramdaman ng propesor ang bahagyang pagkakasala sa babaeng ito. Biglang hinintay ni Inspector Eugene ang isang piraso ng pera mula sa kanyang bulsa. Inilagay ito ni Annie sa kanyang bulsa habang dinadala. Nagpaalam si Inspector Eugene sa propesor at mabilis na umalis. Bumalik siya sa Special Forces, kinuha ang piraso ng pera at isinama ito sa isang buong pera. Napagtanto niya na ang mga magnanakaw ay nagpapalimbag ng pera sa loob ng mint. Sinabi ni Inspector Eugene, hindi ko alam kung bakit nila ito ginagawa. Dahil sa bandang huli, sa pamamagitan ng serial numbers, hindi magagamit ang perang ito. Hiniling niya na suriin ang konsumo ng kuryente sa mint. Alam ng propesor kung tunay ang perang iniimprenta sa paggawaan ng pera. Nang bumalik siya sa kanyang coffee shop, ay nakita niya si Kapitan Cha na naghihintay sa kanya. Nagkunwari ang propesor na hindi alam na dahi siya at inanyayahan si Kapitan Cha sa loob ng bahay. Tinanong ni Kapitan Cha ang propesor tungkol sa coffee shop na ito at inasikaso siya ng propesor ng hapunan. Pagkatapos ay nagsabi si Kapitan Cha na kailangan niyang pumunta sa banyo. Sa loob ng bahay ay nag-ikot-ikot siya. Natuklasan ng isang lihim na silid, biglang lumitaw ang propesor. Mabilis na kumuha si Kapitan Cha ng kutsilyong pampapapel, pagkatapos ay nagpaalam sa propesor at umalis. Nang sumakay sa kotse ay tinawagan ni Kapitan Cha ang tanggapan ng katarungan upang kumuha ng fingerprint. Sa loob ay narinig ng propesor ang usapan sa telepono ni Kapitan Cha at nalaman na kinuha nito ang kanyang kutsilyong pampapapel. Dumating ang embahador ng Amerika upang makipagkita kay Senador Kim Sang-man upang ipilit nailigtas ang kanyang anak na si Annie mula sa paggawaan ng pera. Binalaan niya na kung may mangyari kahit isang hibla ng buhok kay Annie ay hindi matutuloy ang summit. Sinabi rin niyang alam niya ang pandaraya ni na Senador Kim at ng negosyanteng si Omu sa Peking Economic Cooperation Summit. Pagkaalis ng embahador ay nag-usap si Senador Kim at ang negosyanteng si O. Sinabi ng negosyante na ang mga magnanakaw sa paggawaan ng pera ay nagpaplano na agawin ang 4,000 bilyon na pera natin. Alam mo kung gaano karaming pera ang ginastos ko upang suportahan ang iyong kandidatura bilang Pangulo, agad na sugurin ang paggawaan ng pera at hulihin ang mga magnanakaw na iyon, tinanong ni Senador Kim tungkol sa anak ng embahador. Sinabi ng negosyante na patayin na lang siya at tapos na. Bumalik si Inspektor sa punong tanggapan at sinabihan ng kanyang boss na inutusan sila ng mga nakatataas na itigil ang pagsubaybay sa mga signal ng radyo sa paligid ng paggawaan ng pera. Nagmalaki si Inspektor ng marinig ito, si Senador Kim Sang-man ay lumabas sa telebisyon at nanawagan sa mga magnanakaw na palayain ang mga bihag dahil labis na nagdurusa ang kanilang mga pamilya. Nangako siya na kung susuko ang mga magnanakaw ay babawasan ang kanilang kasalanan. Napakatalino ng senador na ito dahil nagawa niyang dalhin ang mga magulang ng hacker na si Rio sa telebisyon dahil nalantad na ang pagkakakilanlan ni Rio. Nang makita ni Rio ang kanyang mga magulang sa Sisi, ay nagsimula siyang mag-alinlangan. Si Kapitan Cha ay pumasok sa istasyon ng pulisya upang iskan ang fingerprint sa kutsilyong pampapapel ng propesor. Si Annie habang nasa banyo ay may day na naghagis ng papel sa kanya. Nakasulat dito na tutulungan siyang makatakas at maghihintay sa vault sa basement ng isa. Sa control room ng pulisya ay napansin ni Inspektor na may mahalagang dahilan kaya lumabas ang kanyang dating asawa sa upang magsalita. Isang investigador ng pulisya ang nakakaalam na ang serial numbers ng pera ay ginawa ayon sa taunang plano ng pag-imprenta kaya kahit magnakaw ay hindi magagamit ang pera sa sirkulasyon. Ngunit sa darating na summit ay magpapasya na mag-imprenta ng karagdagang 4,000 bilyon at ang serial numbers nito ay naayos na. Pagkatapos ay nakipagkita si Inspektor kay Senador Kim Sang-man na dating asawa niya. Tinanong niya kung totoo na ang darating na summit ay maglalabas ng 4,000 bilyon at natatakot siya na maagaw ito ng mga magnanakaw kaya siya nakialam sa planong ito. Sinabi ng senador ko, bakit hindi gumamit ng puwersa upang sugurin ang mga magnanakaw? Dahil ba sa anak ng embahador, kaya hindi kumikilos ang pulisya? Nagulat si Inspektor sa narinig at tinanong kung may binabalak siya kay Annie. Dahil matagal silang nagsama ay nahulaan ni Inspektor ang iniisip at gagawin ng senador mula sa ilang salita lamang. Bumalik si Inspektor at tinawagan ang istasyon ng pulisya upang ikonekta kay Propesor. Sinabi ni Inspektor kay Propesor na may espiya sa kanilang grupo na nagtatangkang patayin si Annie. Narinig ito ni Tokyo at agad na hinanap si Annie sa buong lugar. Sinuri ni Rio ang mga kamera at nakita na may kumuha ng bomba sa kanilang imbakan. Maingat na tiningnan ni Tokyo ang mga kamera at nalaman na inilalagay ng espiya ang bomba sa vault sa basement. Agad silang tumakbo ni Rio doon. Si Annie naman ay bumaba at binuksan ang pintuan ng silid na may bomba. Mabilis na dumating si Tokyo. Nang buksan ang pinto ay sumabog ang bomba. Pero sa kabutihang palad ay naiwasan ito ni na Tokyo at Rio. Natakot ang mga bihag nang marinig ang pagsabog. Pero nagulat nang makitang lumabas si Annie na ligtas. Ikinuwento ni Annie sa lahat na plano niyang tumakas. Pero nag-alala siya na kapag nakatakas siya ay mapapahamak ang iba kaya bumalik siya. At dahil doon ay nakaligtas siya. Sinabi ni Annie sa Deputy Director,
At sa direktor na alam niya kung saan itinago ng mga magnanakaw ang mga gwardya at ang pulis mula sa North Korea, nagpulong si Tokyo kasama ang mga kasamahan upang alamin kung sino ang espiya na nagbigay ng papel kay Annie. Nagsimulang magdudahan ang lahat sa isa't isa, dahilan upang lalong humina ang pagkakaisa ng grupo. Tinawagan ni Inspector Uyen si Professor upang kamustahin si Annie, at nang malamang ligtas ang bata ay huminga siya ng maluwag. Nagtanong si Inspector kay Professor kung ano ang tunay niyang layunin. Sumagot ang propesor na gusto lang niyang yumaman nang walang nasasaktan. Sinabi ni Inspektor sa kanyang boss na dahil sa summit na iyon ay handang pumatay ang mga senador. Paano nalaman ng mga magnanakaw na maglalabas ng 4,000 bilyon ang summit sa pamamagitan ng Unification Fund? Ang magagawa na lang natin ay pigilan ang mga ito na makalabas kasama ang pera at protektahan ang mga bihag. Iminungkahi ni Inspektor na putulin ang kuryente sa buong paggawaan ng pera. Upang pigilan ang pag-imprenta, sinabi ng isang AK staff sa team ng pulisya na nakahanap sila ng mensahe mula sa labas na ipinadala sa mga magnanakaw, at ang nagpadala nito ay si Kapitan Cha. Nagulat ang lahat nang malamang si Kapitan Cha ang espiya ng mga magnanakaw. Pero ang gumawa ng mga peking mensaheng ito ay si Ryo, dahil nilagyan niya ng spyware ang telepono ni Kapitan Cha. Inutusan din ng Professor si Ryo na pigilan si Kapitan Cha na makipag-ugnayan kay Inspector Uyen. Si Kapitan Cha naman ay gumagamit ng fingerprint upang kumpirmahin ang tunay na pagkakakilanlan ng propesor. Biglang may grupo ng mga inspektor na lumapit. Nang malamang hinintay siya ng mga ito, lumaban si Kapitan Cha at kinontrol ang isang pulis. Sinabi ng pulis na pinaghihinalaan siyang espiya ng mga magnanakaw. Nakatakas si Kapitan Cha sa isang silid at iniprint ang resulta ng fingerprint scan ng kutsilyong pampapapel ng propesor. Nang pumasok ang mga inspektor ay wala na si Kapitan Cha. Sa labas ay sinubukan niyang makipag-ugnayan upang sabihing ang propesor ay ang kasintahan ni inspektor. Pero hindi siya makakonekta. Pumunta si Kapitan Cha sa bahay upang makipagkita kay Inspektor. Pero biglang lumitaw ang propesor at itinutok ang baril sa ulo ni Kapitan Cha. Inatake ni Kapitan Cha ang propesor, pero tinurukan siya ng pampatulog sa binti. Binuhat ng propesor si Kapitan Cha papunta sa kotse. At nakita ito ng ina ni Inspektor mula sa loob ng bahay. Walang ibang paraan, kinuha ng propesor ang baril at pumasok sa loob ng bahay. Nang akmang sasaktan ang ina ay napansin niyang may dementya ito at mukhang nakalimutan na ang nakita, kaya umatras ang propesor sa labas. Nagmaneho siya patungo sa gasolinahan, lumipat sa ibang sasakyan, at umalis. Pagkatapos ay may dalawang estranghero na lumitaw at minaneho ang iniwan niyang sasakyan. Pagdating ng propesor sa bahay ay nakita si inspektor na naghihintay. Inanyayahan niya ito sa loob. Pagkapasok ay agad na kinuha ni Inspektor ang baril at itinutok kay Profesor. Tinanong si Uyen kung bakit 2 buwan na ang nakalipas ay sinadya siyang lapitan. Pagkatapos ay inutusan ang Profesor na umakyat sa hagdan at buksan ang bodega. Pagkabukas ng ilaw ay wala namang kahinahinala. Agad sinabi ni Inspektor na pasensya na. Sinabi ni Uyen na ang kanyang kasamahan ay pinaghihinala ang espiya, pero lubos siyang nagtitiwala rito. Sinabi rin nito na siya ang kahinahinala kaya niya ito ginawa. Sinabi ng Profesor na tapusin na natin ito at umalis ka na. Sa loob ng paggawaan ng pera, habang namamahagi ng pagkain si Annie, ay naglagay siya ng papel sa tray dahil alam niyang dadalhin ito sa grupo ng pulis mula sa North Korea. Naabot ang papel sa pulis na ito, samantala, nagkunwaring sumakit ang tiyan ang direktor upang makapasok sa banyo. Doon ay kinuha niya ang wrench at flashlight na nakatago sa kanyang tiyan at inilagay sa tangke ng inodoro. Ang pulis mula sa North Korea ay pumunta rin sa banyo ito upang kunin ang mga gamit. Nagsimulang magdudahan ang mga miyembro ng grupo. Iginiit ni Berlin na si Ryo ang espiya dahil nakita nito ang kanyang mga magulang sa tsihi kaya ito naduwag. Nagsimula silang magtutukan ng baril. Sa sandaling ito, dinalhan ni Oslo ng tubig ang grupo ng pulis mula sa North Korea na bihag. Nang yumuko upang kunin ang gamit ay hinanda ng pulis na atakihin siya. Nakita ito ng propesor sa kamera kaya tinawagan niya ang control room. Pero abala ang mga kasamahan sa pagtutukan ng baril. Sa labas, inutusan ni Inspektor na putulin ang kuryente sa buong paggawaan ng pera. Sa sandaling ginamit ng pulis mula sa North Korea ang pamalo upang hampasin si Oslo ay nawalan ng kuryente pagkabagsak kay Oslo. Kinuha ng grupo ng mga bihag ang baril at tumakas. Nawalan din ng signal ang propesor para subaybayan ang loob. Nagtipon ang mga bihag at sinabing aalis na sila. Dumating ang pulis mula sa North Korea upang gabayan ang pagtakas. Inatake at napatumba niya si Helsinki upang makatakas ang mga bihag. Kinontrol ni Helsinki ang pulis mula sa North Korea, pero nagpaputok siya upang alertuhan ang mga kasamahan. Pagkatapos ay sinakal siya ng pulis hanggang mawala ng malay. Pumunta si Tokyo sa power station upang i-on ang backup power. Nang mag-ilaw ay nakita ng grupo na duguan at walang malay si Helsinki. Dinala nila siya sa bulwagan. Nang magkamalay si Helsinki ay agad siyang tumakbo upang hanapin si Oslo. Sinabi ni Ryo na nagtatangkang tumakas ang mga
Bihag sa likurang pinto, bumaba ang mga bihag pero may spiderweb bomb ang pinto. Akmang itutulak ng Deputy Director ang isang sasakyan upang tumbukin ang pinto pero pinigilan siya ni Denver. Sa sandaling ito ay dumating si Berlin kasama ang mga kasamahan at pansamantalang kinontrol ang mga bihag. Bumalik si Ryo sa control room at sinabi kay Professor na kontrolado na ang sitwasyon. Biglang pumasok ang pulis mula sa North Korea. Inutusan niya si Ryo na ikonekta sa labas na istasyon ng pulisya. Hinampas si Ryo at siya na mismo ang tumawag. Sinabi niyang nagtatangkang tumakas ang mga bihag. Kailangan ng suporta, sumugod ang mga pulis upang guluhin ang atensyon para makatakas ang mga bihag mula sa rooftop. Sinira ng pulis mula sa North Korea ang lahat ng kagamitan sa control room upang tuluyang putulin ang koneksyon ng grupo kay Professor sa labas. Pagkatapos ay kinuha niya ang bote ng gamot na ginagamit ni Berlin at umalis. Nagsimulang lumapit ang mga pulis sa paggawaan ng pera. Gumamit sila ng bomba upang pasukin ang pinto at nakipagbarilan sa grupo ng mga magnanakaw. Sinubukang lumaban sina Berlin at mga kasamahan pero unti-unting naubusan ng bala ang kanilang mga baril. Sa sandaling ito, gumamit si Tokyo ng malakas na machine gun mula sa itaas, dahilan upang umatras ang mga pulis. Lumitaw ang pulis mula sa North Korea at nagbigay ng senyales sa mga bihag na umakyat sa rooftop. Sina Berlin at mga kasamahan ay nagawang itaboy ang mga pulis sa labas at isinara ang mga butas sa pinto gamit ang mga gamit. Tumakbo sila sa rooftop upang pigilan ang pagtakas ng mga bihag. Sa labas, nagsimulang maglagay ang mga pulis ng mga airbag para makatalon ang mga bihag sa lupa. Umakyat ang ilang bihag sa rooftop at humingi ng saklolo. Hinabol ng grupo ng mga magnanakaw at kinontrol ang ilang mabagal na bihag. Kinontrol din ni Denver si Michelle, ngunit sinabi niyang tumakas na ito. Hiniling ng pulis mula sa North Korea na unahin ang mga babae at bata. Pero iginiit ng direktor na siya ang unang bababa, ngunit sa kamalasan ay naipit ang lubid. Kaya siya ay naiwang nakabitin. Sinubukan ni Tokyo na buksan ang lock gamit ang baril, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nagpasya ang mga bihag na tumalon sa mga kutson upang makatakas. Maraming bihag ang nakaligtas. Sa sandaling ito, sumulong si Berlin at nabuksan ang pinto. Nang makitang tatatalon ang anak ng embahador ng Amerika, hinawakan ni Berlin ang lubid, tumalon, at kinuha ang dalaga. Sinabi ni Tokyo kay Michelle na tulungan silang hilahin ang tatlo pa itaas, at nagtagumpay silang maiakyat ang tatlo. Iniulat ng media na kalahati ng mga bihag ay matagumpay na napalaya at ligtas ang lahat. Napansin ng grupo na si Oslo ay walang malay at labis ang pagdurugo, kaya wala nang magawa si Ryo. Lahat ay umiyak ng husto. Sinabi ni Tokyo na isasama nila si Oslo sa labas. Inayos ng mga kasamahan ang katawan ni Oslo. Binalaan ni Tokyo ang natitirang mga bihag na kung maulit ang pangyayari ay hindi sila makakaligtas. Muling hinati ni Tokyo ang mga gawain. Ngunit ang natitirang mga bihag ay nagpakita ng pagsuway at hindi kooperasyon. Nagpanik ang lahat dahil hindi na makontak si Professor at hindi alam ang susunod na gagawin. Nagsimulang manginig si Berlin dahil nasira ang lahat ng kanyang gamot. Muling nag-away ang grupo kung sino ang espiya na dahilan ng pagkamatay ni Oslo. Biglang bumagsak si Berlin at nagkikisay. Lumabas na ang tunay na espiya ay sina Nairobi, ang reyna ng panloloko. Dahil kinidnap ni Senador Kim Sang-man ang anak niya upang kontrolin siya. Lubos na lumala ang sitwasyon sa paggawaan ng pera. Parang ahas na walang ulo. Pagkatapos, pumunta si Professor sa kuta kung saan nakakulong si Kapitan Cha. Lumabas na may iba pa siyang team sa labas. Tinanong ng mga pulis ang mga bihag at nagawang iguhit ang mga mukha ng mga miyembro ng grupo ng mga magnanakaw. Ibinigay ng pulis mula sa North Korea kay Inspektor ang bote ng gamot na nakuha niya sa control room. Nalaman ni Inspektor na may miyembro ng grupo na may bihirang sakit. Ilan lamang ang pasyente nito sa Korea. Inutusan ni Inspektor na suriin ang lahat ng distributor ng gamot na ito. Sa loob ng paggawaan ng pera, si Berlin ay walang malay dahil sa kakulangan ng gamot. Naalala ni Ryo na sinabi noon ni Berlin na may malubha siyang sakit at kailangan ng gamot para mabuhay. Tatlo sa kanila ang pumasok sa control room upang maghanap ng gamot. Nakita ni Ryo ang label ng bote ng gamot at nalaman na may bihirang sakit si Berlin. Inilipat si Berlin sa isang silid. Nang magkamalay, pumasok si Tokyo upang kamustahin siya. Ikinuwento ni Berlin na dahil sa sakit na ito, tumakas ang kanyang mga magulang upang maghanap ng lunas, ngunit nadakip siya sa kampo ng detention. Lumala ang kanyang kondisyon, tumayo si Berlin, kinuha ang kutsilyong pampapapel, idinikit ito sa liig ni Tokyo, at lumabas. Sinabi ni Berlin kay Ryo na si Tokyo ang traidor. Lumitaw si Helsinki. Sinabi ni Berlin na si Tokyo ang espiya na dahilan ng pagkamatay ni Oslo. Itinutok ni Helsinki ang baril kay Ryo at hinampas ito hanggang mawala ng malay. Itinali sina Tokyo at Ryo sa isang stretcher. Inutusan ni Berlin na tipunin ang lahat. Sinabi niyang isa sa dalawang ito ang traidor at gagantihan niya si Oslo. Kinuha ni Ryo ang sisi bilang traidor upang iligtas si Tokyo. Biglang pinindot ni Berlin ang pindutan upang buksan ang pinto ng paggawaan. Kinilala niya si Tokyo bilang traidor at itinulak siya sa labas patungo sa mga pulis. Agad na dinakip si Tokyo ng mga pulis. Kinontrol ni Berlin si Annie at inutusan siyang basahin ng malakas ang papel na nagsasabing dalhin si Jae Yong-soo. Ang masamang
Warden, dito agad, sinabi ni Berlin na kailangan niyang makita ang kaaway bago mamatay. Kung hindi ito darating, papatayin niya si Annie, habang papunta sa trabaho si Inspektor. Tinawagan siya ng tauhan na nagsabing natunton na ang nagbebenta ng bihirang gamot, at kamakailan ay may bumili ng maraming dami. Sinuri ang kamera at nakitang nawala ang sasakyan malapit sa bundok. Sinabi ni Inspektor na maaaring doon nagtatago si Professor at agad siyang pupunta roon. Sa sandaling ito, nakaupo si Seul. Sa isang sasakyan malapit doon, tinawagan niya si Professor upang sabihing nilagyan niya ng tracker ang sasakyan ni Inspektor, kaya sundan niya ito. Nagtipon si Inspektor ng maraming pulis patungo sa abandonadong bahay malapit sa bundok upang hanapin si Professor. Si Professor naman ay nagmamasid mula sa malayo. Pumasok si Inspektor sa isang silid at nakita ang maraming banner laban sa darating na Economic Cooperation Summit at mga larawan ng mataas na opisyal mula sa Timog at Hilagang Korea. Natuklasan ng pulis na may nakatanim na bomba, kaya mabilis silang tumakas sa labas. Nang makalabas ang lahat, pinindot ng Professor ang pindutan upang sumabog ang bomba. Tinawagan ni Seul si Professor upang sabihing ibinigay na ni Berlin si Tokyo sa pulis. Dahil sa kakulangan ng gamot ay nabaliw na siya. Sinabi ng Professor na alam niya ang dahilan ng ginawa ni Berlin. Lumabas na magkapatid sina Professor at Berlin noong bata pa, nang tumawid ang kanilang mga magulang sa ilog upang tumakas patungong South Korea. Binaril ng militar ng North Korea ang kanilang ina. Nakaligtas ang kanilang ama at si Professor sa South Korea. Ngunit nadakip si Berlin sa refugee camp, ang ama ni Berlin. Upang makalikom ng pera para iligtas ang anak, ay nagnakaw sa bangko at napatay ng pulis. Bumalik si Inspektor sa kampo at sinimulang tanungin si Tokyo. Hiniling ni Inspektor na magtulungan sila para mabawasan ang kalahati ng kanyang sentensya. Tinanong ni Inspektor Uyen kung ang plano nila ay hindi para sa pera kundi para sa politikang layunin. Sinabi ni Tokyo na sumali lamang siya para sa pera dahil sa Korea. Ang pera ang nagdudulot ng lahat. Inakusahan siya ni Berlin bilang espiya, kaya itinulak siya sa labas. Nabaliw na siya dahil naubusan ng gamot. Inutusan ni Inspektor ang mga tauhan na dalhin ang lie detector upang suriin ang katotohanan ng mga sinabi ni Tokyo. Sinimulan ni Inspektor na tanungin kung sino ang misteryosong Professor. Sinabi ni Tokyo na may dalawang mata, dalawang tainga, at isang bibig siya. Biglang nagwala si Tokyo, nagbasag at sumigaw ng malakas. Kinontrol siya ng mga pulis at isinakay sa sasakyan. Naging kakaiba ang mga pangyayari at mukhang magsisimulang magkawatak-watak ang grupo ng mga magnanakaw. Ngunit hindi inaasahan na lahat ay bahagi ng lihim na plano ni Tokyo at Berlin. Dahil nang itulak ni Berlin si Tokyo sa labas, pinigilan ito ng reyna ng panloloko na sina Nairobi at inako na siya ang traidor. Sinabi niyang may anak siyang lalaki sa ampunan na kinidnap ni Senador Kim Sang-man upang kontrolin siya. Nagkunwari sina Tokyo at Berlin ng alitan upang mapilitan ang tunay na espiya na magpakita. Pinatawad ng grupo sina Nairobi. Sinabi ni Berlin na ilalabas niya si Tokyo at magpapanggap ng internal na gulo. At maiintindihan ni Professor ang plano upang iligtas si Tokyo. Kailangang makipag-ugnayan sila kay Professor. Kaya kailangang magsakripisyo si Tokyo. Dinala ng pulis si Tokyo patungo sa kulungan, ngunit biglang may sasakyang humarang sa kanila. Lumabas ang mga nakamaskara, nagspray ng itim na pintura sa salamin ng sasakyan ng pulis, at naglagay ng bomba sa mga sasakyan ng pulis. Lumabas si Seul, itinutok ang baril sa mga espesyal na pulis na kumokontrol kay Tokyo. Dahil sa galing ng mga magnanakaw, ibinaba ng pulis ang kanilang mga baril. Kinuha ni Seul ang posas kay Tokyo at ipinakilala na sila. Ang mga tauhan ng grupo ni Berlin, sa control room ng pulis, pumasok si Senador Kim Sang-man at inihayag na ang anti-terrorism team ang hahawak sa misyon mula ngayon. Pagkatapos ay inanyayahan si Uyen, ang dating asawa, sa labas. Dumating si Ji Yong-ju, ang warden, upang makipagkita kay Berlin ayon sa kanyang kahilingan. Ngayon ay isang kilalang politikong North Korean na siya. Nakatanggap ng ulat si Inspektor na inatake ang sasakyang nagdadala kay Tokyo at nakatakas ang bilanggo na pagtanto ni Inspektor na ang paglabas kay Tokyo ay isang panlilinlang lamang ng mga magnanakaw. Hiniling ni Inspektor sa tauhan na imbestigahan kung anong hinintay ni Senador, ang dating asawa, na nagpilit sa isang miyembro ng grupo na patayin si Annie. Natuklasan ng tauhan na ang mga tauhan ni Senador Kim Sang-man ay pumunta sa ampunan upang kunin ang anak ni Nairobi, ngunit hindi pa ibinalik ang bata. Sinabi ni Inspektor na alam niya kung saan maaaring gininaw ang bata. Tinawagan ng Professor sina Tokyo at Seul upang ipaalam na may vilya si Senador Kim Sang-man sa labas ng bayan, kung saan maaaring gininaw ang anak ni Nairobi. Pumunta ang grupo ni Berlin at Tokyo sa vilya ni Kim Sang-man upang iligtas ang anak ni Nairobi. Gumamit sila ng rubber bullets dahil sumusunod sila sa makataong prinsipyo ng Professor. Nakasuot ng pulang damit at maskara, pumasok sila at nakipaglaban sa mga gwardya sa vilya, dahil bawal gumamit ng baril ang mga tauhan ng senador. Matapos ang matinding labanan, natalo
ng grupo ang lahat, natagpuan nila ang anak ni Nairobi, tinanong ng bata kay Tokyo kung sino siya. Sinabi ni Tokyo na kaibigan siya ng kanyang ina at sumama na ang bata. Binuhat ni Tokyo ang bata palabas, ngunit nakasalubong si Inspektor Uyen. Sinabi ni Tokyo sa bata na pulis si Inspektor at sumama siya rito para sa kaligtasan. Sumunod ang bata at niyakap si Inspektor ng mahigpit. Umalis ang grupo ni Berlin, walang magawa si Inspektor dahil nag-iisa sa paggawaan ng pera. Nakipag-usap si Jae Yongju kay Berlin. Sinabi ni Berlin sa politikong si Jae Yongju na ngayon ay ilalantad niya ang kanyang maruming mukha. Inamin ng politikong ginawa niya ang pagpapagutom, pagpapahirap at pagpatay sa mga bilanggo sa kampo 14 na. Ngunit hindi ba't ginahasa mo ang aking anak bilang ganti? Sinubukang ilihis ni Senador Kim Sang-man ang usapan, ngunit mas matalino si Berlin dahil sa sandaling ito. Ipinalabas sa social media ang live na footage ng grupo ni Seul na pumasok sa villa ni Kim Sang-man upang iligtas ang batang lalaki. Isang nakamaskara ang nag-anunsyo sa publiko na kinidnap ni Kim Sang-man ang isang bata upang kontrolin ang kanilang grupo. Pagkatapos ay hinubad ng tao ang maskara, si Seul pala. Sinabi ni Seul na siya ang inampon ni Jae Yongju. Ginahasa siya nito noong bata pa siya at ginawang medikal na tauhan sa kampo upang manatili sa tabi nito. Pinahirapan at pinatay nito ang mga bilanggo para sa kasiyahan nang malaman nitong nagmamahalan sila ni Berlin. Sinubukan nitong patayin silang dalawa, ngunit nakaligtas sila, at ang nagdala kay Jae Yongju sa Peking Peace Summit ay si Senador Kim Sang-man, ang nangungunang kandidato sa pagkapresidente. Idineklara ni Berlin na ang summit ay para lamang yumaman ang mga ito. Pagkatapos nito, dadaloy ang malaking pera sa kanilang mga bulsa. Sila ang tunay na magnanakaw dahil ang bahay ng papel na ito ay pag-aari ng mamamayan. Nagalit ang media at publiko kina Kim Sang-man at Jae Yongju sa loob. Sinabi ni Berlin kay Ryo na magkapatid sila ni Profesor at kailangang ihanda ang pagbabalik ni Tokyo. Inihayag ni Berlin sa mga bihag na ilalabas niya ang ilan sa kanila, ngunit kung pipiliin nilang manatili at tumulong, makakatanggap sila ng 3 bilyong won. Lubos na nadismaya si Inspektor Uyen dahil naloko siya ng mga magnanakaw at ginawang katawa-tawa. Hindi na siya pinayagang sumali sa task force sa paggawaan ng pera. Nalungkot at walang mapuntahan, pumunta siya sa coffee shop ng Profesor. Ngunit sarado ito, biglang nahilo si Inspektor. At nawalan ng malay, dumating ang Profesor, dinala siya sa ospital para sa first aid. Nagpulong sina Kim Sang-man, Jae Yongju, at ang negosyanteng si O upang talunin ang mga magnanakaw para matuloy ang Inter-Korean Summit. Biglang nag-live stream ang mga magnanakaw. Inihayag ni Berlin na ilalabas ang ilang bihag ng 3. Tinawagan ni Senador ang hepe ng inspeksyon upang putulin ang internet, ngunit sinabi ng hepe na kapag pinutol, mapuputol din ang kanilang network. Iginiit ni O na kailangan matuloy ang summit sa loob ng 3 araw, at hiniling sa dalawa na hulihin ang lahat ng magnanakaw. Sinabi ni Berlin sa mga kasamahan na kailangang ibalik si Tokyo sa paggawaan ng pera upang malaman ang bagong plano ng Profesor. Gagamitin nila ang kaguluhan sa pagpapalaya ng mga bihag para makapasok si Tokyo. Inihayag ni Berlin sa mga bihag na magpasya na kung uwi o mananatili para sa 3 bilyong won. Sumigaw ang direktor na hindi magbibigay ang mga magnanakaw ng 3 bilyon, ginagamit lamang nila ang kanilang paggawa. Inutusan ni Berlin si Helsinki na dalhin ang mga sako ng pera at ikalat sa sahig. Nangako si Berlin na pagkatapos ng matagumpay na operasyon, ipapadala nila ang pera sa kanila. Ngunit hindi pa maibunyag ang paraan ng paglilipat dahil maaaring ibunyag ng mga ilalabas na bihag ang impormasyon sa pulis. Pagkatapos ay sinimulan nilang i-interview ang bawat bihag upang makita kung pipiliin nila ang kalayaan o ang 3 bilyong won. Nakakagulat na ang direktor na nadala ng pera ay piniling manatili. Nangako si Berlin na pagkatapos ng lahat, isang delivery box ang darating sa kanyang bahay. Sinabi ni Michelle kay Denver na hindi niya kailangan ang pera, ngunit mananatili siya sa tabi niya. Niyakap at hinagkan siya ni Denver nang marinig ito. Sinabi ng master printer na mananatili rin siya dahil wala pang naging amo sa kanya na kasing bait ni Nairobi. Ipinaalam ni Annie kay Ryo na mananatili siya dahil gusto niyang makita kung paano magtatapos ang plano. Tinipon ang mga bihag at hinayaang sila ang magdesisyon. Nagulat ang lahat nang pumili ang direktor na sumali sa mga mananatiling bihag. Kasama ang anak ng embahador ng Amerika, dinala ang mga mananatiling bihag sa loob upang magtrabaho. Nakita ni Moscow ang kanyang anak na malapit kay Michelle, kaya hinila niya si Denver para mag-usap. Inamin ni Denver na nagmamahalan sila ni Michelle at hindi ito umalis upang manatili sa kanya.
Tinanong ni Moscow kung sinabi nitong hindi kailangan ang pera kundi pag-ibig lamang. Sinabing ulit si Denver ng kanyang mga pagkakamali na ang kanyang ina, isang bank teller noong ninakawan niya ang bangko, ay nagsabi rin ng ganoon, ngunit nang magsisi ay iniwan silang mag-ama. Naging alinlangan si Denver. Kinausap niya si Berlin at tinanong kung totoo na isinama niya si Seoul sa pagtakas at masaya pa rin sila. Sinabi ni Berlin na pinagsisisihan niya ang pagsama kay Seoul. Lalong naguluhan si Denver. Kinausap niya si Michelle at sinabing umalis na ito kasama ang ibang bihag dahil pagod na siya rito at nagpapanggap lamang ito para sa 3 bilyon. Sinampal ni Michelle si Denver at tinawag itong aso. Pagkatapos ay umalis, naiwang umiiyak si Denver. Hiniling ni inspektor sa ospital na makalabas ng maaga. Tinawagan niya ang hepe, ngunit sinabihan siyang magpahinga pa. Dinalaw niya ang propesor. Nagpasalamat si Uyen dahil dinala siya nito sa ospital at sinabing umalis na siya sa kaso sa paggawaan ng pera. Humingi siya ng paumanhin sa pagdududa rito. Lumambot ang puso ng propesor. Nang umalis si inspektor, hinabol siya nito at niyakap. Nagkwentuhan sila ng masaya at nagplano ng bakasyon sa lungsod ng Kherson. Sinabi ng propesor na gustong-gusto ng kanyang ama ang lugar na ito. Ngunit sa huling araw ng kanyang buhay, nakalimutan niya ito dahil sa memory loss. Dinala ng propesor si Tokyo at sinabing oras na upang bumalik sa paggawaan ng pera. Ibinigay ni Seoul ang mga bote ng gamot kay Tokyo para sa kanyang kasintahan na si Berlin. Nagmaneho pa uwi si inspektor. Biglang naalala ang sinabi ng propesor na din ang kanyang ama sa memory loss. Nagduda siya sa salitang din. Dahil hindi niya kailanman binanggit na may dementia ang kanyang ina. Sa labas ng paggawaan ng pera, nagtipon ang mga reporter at demonstrador. Nagdulot ng kaguluhan. Nagdulot ng kaguluhan. Sinabihan ng mga pulis na itaboy ang mga reporter at YouTuber mula sa lugar. Pagkatapos ay tinipon ang lahat ng espesyal na pulis mula sa parehong timog at hilagang Korea upang palibutan ang paggawaan ng pera. Tinipon ni Berlin ang mga bihag at inihanda sila para sa paglabas. Pinindot ni Rio ang pindutan upang buksan ang pinto. Pagkatapos ay sinubukang i-live stream ang buong proseso ng pagpapalaya ng mga bihag. Ngunit naputol ang lahat ng koneksyon sa internet sa paligid ng paggawaan ng pera. Nagkagulo rin ang mga reporter sa labas, si Berlin. Pagkatapos ay inilabas ang mga bihag. Habang tumatakbo ang mga ito, nagmaneho si Tokyo ng motorsiklo mula sa isang truck malapit doon. Mabilis siyang pumunta sa paggawaan ng pera. Kinontrol ni Seoul ang isang grupo ng flycam upang suportahan siya at guluhin ang mga sniper. Nakihalubilo si Tokyo sa mga tumatakas na bihag upang makapasok. Biglang bumalik si Michelle sa paggawaan ng pera. Matagumpay na nakabalik si Tokyo. Nakapasok din sina Denver at Michelle. Isinara nila ang pinto ng paggawaan. Galit na galit ang senador, ngunit nagkunwaring bumisita sa mga bihag upang maibalik ang kanyang imahe. Ibinigay ni Tokyo ang gamot kay Berlin, niyakap ni Denver si Michelle ng mahigpit. Lahat ay masaya. Ngunit walang nakakaalam na si Moscow ay tinamaan ng bala ng pulis habang sinasangga si Tokyo. Umuwi si inspektor at sinuri ang talaarawan ng kanyang inang may dementia, ngunit walang natuklasan. Tinanong niya ang ina kung nakita na nito ang may-ari ng coffee shop. Sinabi ng ina na parang nakita niya ito sa bahay, ngunit hindi niya maalala ng malinaw. Pumunta si inspektor sa tanggapan ng katarungan, naalala ang mga kakaibang ginawa ng kanyang kasintahan. Hiniling niyang suriin kung anong impormasyon ang hinintay ni Kapitan Cha. Natuklasan niya ang tunay na pagkakakilanlan ng propesor. Nalaman din niyang itinakwil ng propesor ang kanyang pagiging mamamayan ng North Korea at naging mamamayan ng South Korea sa bagong pagkakakilanlan. Samantala, binari ni Kapitan Cha ang kanyang kamay upang makalabas sa posas. Nagawang buksan ang posas. Natuklasan niya ang isang tunel ng grupo. Tumakas siya sa labas, ngunit dumating sina Propesor at Seoul. Natuklasang nakatakas si Kapitan Cha. Inabol nila siya. Napalibutan siya mula sa 4 na direksyon, ngunit mabilis siyang tumalon sa isang dumadaang sasakyan, nabangga ng malakas at nawala ng malay, marahil dahil sa pagsasanay sa militar ng North Korea. Mas matapang pa siya kaysa sa tigre. Nagtipon ang mga tao sa paligid upang tingnan ang kalagayan ni Kapitan Cha. Kaya naiwang nanonood lamang ang propesor at mga kasama ng walang magawa sa loob ng paggawaan ng pera. Ipinaalam ni Tokyo ang bagong plano ng propesor. Hinulaan ng propesor na maagang isasagawa ang Inter-Korean Economic Summit at bukas ay kailangan na nating umalis dito. Sinabi ni Nairobi na tapos na ang pag-imprenta ng pera, ngunit hindi pa tapos ang tunel. Sinabi ni Tokyo na gagamitin natin ang lahat ng puwersa para maghukay ng tunel dahil ang grupo ni Berlin ay naghukay rin sa kabilang dulo. Kailangan kumilos tayo ng eksakto sa araw ng pagpirma ng kasunduan dahil lahat ng puwersa ng pulis ay nakatuon sa pagprotekta sa summit. Natuklasan ni Denver ang isang poso ng dugo sa banyo. Kinarga niya ang kanyang ama sa labas. Doon nalaman ng lahat na tinamaan si Moscow ng bala.
kinontrol ni Berlin si Michelle at lumabas, hiniling na magpadala ng medical team sa paggawaan ng pera upang gamutin ang kasamahan. Hiniling ng senador na ibigay ang nasugatang magnanakaw sa pulis para gamutin, walang magawa si Berlin kundi bumalik sa loob. Sinuri ni Rio ang sugat ni Moscow, ngunit kulang sa kagamitang medikal. Lumala ang sitwasyon dahil hindi pa tapos ang tunel at malubha ang sugat ni Moscow. Umabot sa sukdulan ang problema nang ideklara ni Rio na tapos na ang lahat. Sinabi niya na magkapatid sina Berlin at Professor, parehong North Korean, handa silang mamatay para sa misyong ito, ngunit hindi siya. Hiniling ni Rio kay Denver na dalhin ang ama sa labas para gamutin ng pulis. Gamutin siya, mas mabuting makulong ngunit buhay kaysa manatili rito at hintayin ang kamatayan. Naghukay ng tunel si Rio dahil iyon lamang ang paraan. Muling nagkagulo ang grupo. Sinabi ni Denver na sasama siya sa kanyang ama sa labas. Ngunit tumanggi si Moscow, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa makulong muli. Sinabi ni Tokyo na isang araw na lamang ang natitira upang tapusin ang tunel, ang tanging daan palabas. Hiniling ni Denver kay Michelle na alagaan ang kanyang ama habang naghuhukay. Siya, nalaman ni Inspektor ang tunay na pagkakakilanlan ng propesor. Galit na galit siya dahil ginamit siya nito. Nag-alala ang propesor dahil alam na ni Kapitan Cha ang kanilang base. Kapag nagsalita ito sa pulis, mabibigo ang plano. Hiniling ni Seoul na gamitin ng propesor si Inspektor upang malaman ang sitwasyon. Tumawag si Inspektor kay propesor. Hiniling na sunduin siya patungong ospital upang bisitahin ang isang kasamahan dahil nasira ang kanyang sasakyan. Sinabi ni Senador Kim Sang-man, sa dalawang politikong isasagawa ang summit ng mas maaga, pagkatapos mapirmahan ang kasunduan, dadaloy ang 4,000 bilyon patungong North Korea, saka sila susugod sa paggawaan ng pera upang kunin ang pera. Inihayag ng senador sa media na maaga ang summit, hindi alam ito ng mga nasa paggawaan ng pera dahil naputol ang lahat ng koneksyon. Sinundo ng propesor si Inspektor patungong ospital. Sinusundan sila ng isang pulis gamit ang sasakyan ni Inspektor. Sinabi ni Inspektor na si Kapitan Cha na nakita ng propesor noong sumugod ang task force ay nasugatan. Tinanong ng propesor kung malubha ang sugat. Sinabi ni Inspektor na hindi pa ito nagkakamalay. Sa ospital, bumaba si Inspektor at inanyayahan ang propesor na sumama sa loob. Natuwa ang propesor, ngunit hindi niya alam na may mga pulis na nakaabang sa ospital. Sa silid, nakita ng propesor si Kapitan Cha na walang malay. Sinabi ni Inspektor na hinabol siya ng mga magnanakaw. Malamang may mahalagang impormasyong nalaman siya, lumabas si Inspektor upang kausapin ang doktor. Sa labas, tinawagan niya ang mga kasamahan para sa suporta. Sa loob, balak ng propesor na turukan ang gamot si Kapitan Cha. Ngunit pumasok si Inspektor, kaya tumigil siya. Sinabi ni Inspektor na ilang araw pa bago magkamalay si Kapitan Cha. Napakakalmahan ang propesor. Niyakap siya ni Uyen at lihim na nilagyan ng tracking device ang kanyang kwelyo. Hinintay ni Uyen ang propesor. Sinabi ni Inspektor sa tauhan na kailangang hulihin ang buong grupo upang masira ang plano. Sinundan ng maraming pulis ang signal ng propesor upang mahanap ang kanyang kuta. Natuklasan nilang pumasok siya sa isang abandonadong gusali. Umakyat si Inspektor kasama ang mga pulis upang dakpin ang grupo. Ngunit sa itaas, natagpuan lamang ang jacket ng propesor, kasama ang tracker sa isang upuan. Nagulat si Inspektor nang muling mabigo ang kanyang plano dahil 5 minuto bago nito, tinawagan siya ni Seoul habang nagmamaneho. Sinabing papunta ang sasakyan ni Inspektor patungo sa kuta natin dahil minsan nang naglagay si Seoul ng tracker sa sasakyan ni Inspektor. Nagpanik ang propesor, sinuri ang kanyang katawan at natuklasan ang tracking device sa likod ng kanyang leg. Tinawagan ni Inspektor ang hepe upang iulat ang sitwasyon, ngunit sinermonan siya nito dahil hindi agad dinakip ang propesor. Sinabi ng hepe na pansamantala siyang suspendido. Galit na galit si Inspektor Uyen. Habang inaalagaan ni Michelle si Moscow, tinanong siya nito kung bakit isang edukadong tulad niya ang pumili sa kanyang anak. Sinabi ni Michelle na hindi siya kailanman nakapagdesisyon para sa sarili, kahit ang pag-ibig sa direktor ay desisyon ng kanyang mga magulang dahil makapangyarihan ito. Ngunit nang makilala niya si Denver, nakita niyang tapat ito kahit medyo clumsy, kaya sinunod niya ang kanyang puso. Sinabi ni Moscow na kung sakaling saktan siya ni Denver, hindi siya makakaalis sa isang kriminal. Sinabi ni Michelle na maaaring magsisi siya sa hinintay. Ngunit kung aalis siya,
Siguradong magsisisi rin siya. Puspusang naghukay ang grupo dahil kakaunti na ang oras. Sa kabilang dulo, masipag ding naghuhukay ang mga tauhan ni Berlin habang masigasig na naghuhukay. Narinig ni Rio at Denver ang mga tunog mula sa lupa. Sumigaw sila upang tanungin kung may tao roon. Nang marinig ang sagot, natuwa sila dahil malapit nang matapos ang tunel para makatakas ang grupo. Biglang nagkumpisa si Moscow at nawalan ng malay. Mabilis na hinanap ni Michelle si Denver. Habang nagdiriwang ang tatlo dahil malapit nang maipasok ang tunel. Sumigaw si Michelle kay Denver na pumunta agad kay Moscow, na ngayon ay nagdedeliryo. Tinawag nito si Tokyo bilang imahal. At sinabing tama ang sinabi nitong magiging katulad ng kanyang ama ang buhay ni Denver. Palaging hinintay ni Moscow ang mga salitang iyon ng kanyang asawa. Nang dumating si Denver, nawalan na ng malay si Moscow. Ngunit nagawang magsalita ito ng huling salita sa anak. Sinabi ni Moscow na alagaan niya si Michelle. At kung sasaktan niya ito, kakalabanin niya ito. Sinabing mahal niya ang anak, tiningnan ni Moscow ang lahat, at sinabing buong buhay niya ay naghukay ng tunel, ngunit kailanman hindi siya naging ganito kasaya. Tinuring siya at ang kanyang anak bilang pamilya ng grupo, nagpasalamat siya, at ipinakilala ang kanyang tunay na pangalan. Pagkatapos ay pumikit si Moscow, umiyak ng husto sina Denver at ang grupo sa pagkamatay ng isa pang kasamahan. Kahit suspendido, nagpatuloy si Inspektor Uyen, sinuri niya ang mapa kung saan nadisgrasya si Kapitan Cha at ang direksyong tinahak ng propesor pagkagaling sa ospital. Hinulaan niyang ang kuta ng propesor ay isang bagong shopping center. Mabilis siyang pumunta roon upang mag-imbestiga. Sa loob ng paggawaan ng pera, nilunok ni Denver ang sakit upang tapusin ang natitirang metro ng tunel upang mailabas ang katawan ng kanyang ama. Itinatabi ng grupo ang mga dating alitan at nagkaisa upang makatakas mula sa paggawaan ng pera. Dumating ang araw ng summit. Sa labas, maraming nakauniporme ng mga magnanakaw ang nagpoprotesta laban sa summit. Lahat ay ayon sa plano ng propesor. Inutusan ng senador ang hepe ng inspeksyon na pagkatapos mapirmahan ang kasunduan, sugurin agad ang paggawaan ng pera. At sa pagkakataong ito, hindi lamang arestuhin kundi patayin ang lahat ng magnanakaw. Pagkatapos ay pumasok ang senador upang dumalo. Summit, bumalik ang propesor sa kanyang kuta. Paglingon ay nakita si Inspektor Uyen na nakatayo roon na may baril sa kamay. Tinanong ni Inspektor kung siya ba ang nag-udyok sa publiko upang makatakas sa gitna ng kaguluhan. Ikinuwento ng propesor na noong araw sa North Korea, ang kanyang ama ay isang inhinyero ng konstruksyon. Hinintay ng gobyerno na punan ang mga tunel na nagdudugtong sa Timog at Hilagang Korea, ngunit iniwan niyang bukas ang isang tunel. Plinano niyang gamitin ito upang dalhin ang kanyang kapatid sa South Korea para magpagamot, ngunit nadakip bago makarating sa tunel. Upang iligtas ang kanyang kapatid mula sa kulungan, nagnakaw ang kanyang ama sa bangko at napatay. Sinabi ng propesor na ang summit ay hindi para sa pagkakaisa o kooperasyon, kundi para lamang yumaman ang mga mayayaman. Tinanong ni Inspektor kung paano niya nalaman iyon. Sumagot ang propesor na siya ang nagdisenyo ng modelong iyon para sa kanila dahil ang negosyanteng CEO na sumuporta sa dating asawa ni Inspektor ay dating boss niya. Dahil alam niya ang plano nila, nagplano siyang nakawin ang 4,000 bilyon mula sa kanila. Sinabi ni Inspektor na mula sa simula ay ginamit siya nito. Inamin ng propesor na totoo iyon sa una. Ngunit tunay na nahulog ang loob niya rito. Habang hindi alerto si Uyen, kinuha ng propesor ang baril nito at nagpaputok. Bumaba siya sa tunel upang tulungan ang grupo sa paghuhukay. Sa kabilang dulo, nakita ni Denver ang liwanag. Nang maghukay ay nakita ang propesor sa kabilang panig ng lupa. Nagdiwang ang lahat at nagyakapan. Ipinakilala ni Denver si Michelle sa propesor. Umakyat ang propesor upang makipagkita kina Berlin at sa grupo. Binuksan ni Tokyo ang pinto upang ipakita ang 4,000 bilyong iniimprenta nila. Lahat ay masaya, ngunit isang bagong balakid ang lumitaw sa labas. Isang puwersa ang nagpagising kay Kapitan Cha sa gitna ng summit. Natapos ni na Senador Kim Sang-man at ng politikong North Korean ang pagpirma ng kasunduan, kailangan na lamang nilang sugurin ang paggawaan ng pera, patayin ang mga magnanakaw, at kunin ang pera. Inutusan ng senador ang hepe ng inspeksyon na sugurin agad ang paggawaan. Inutusan ng hepe ang lahat ng espesyal na pulis na atakihin ang paggawaan. Itinali ng propesor si Inspektor. Lumabas na nagpaputok siya sa tiyan ni Uyen, ngunit may suot itong bulletproof vest. Sa loob ng paggawaan, inililipat ng grupo ang pera sa tunel. Gagamitin nila ang agos ng tubig upang mas mabilis na mailipat ang pera. Sa itaas, inaayos ni na Tokyo at Rio ang mga hadlang upang pigilan ang pulis. Ngunit napansin ang isang helikopter sa itaas. Isang grupo ng pulis ang bumaba gamit ang lubid. Matinding lumaban sina Tokyo at Rio. Isang pulis ang nagbukas ng pinto para makapasok ang mga kasamahan. Sinigaw ni Denver sa mga bihag na magtago sa tunel.
lumabas ang grupo upang suportahan sina Tokyo at Ryo. Nagpaputok si Tokyo ng machine gun sa mga pulis. Ngunit tinamaan siya ng 2 bala at bumagsak. Nagpaputok si Nairobi sa kisam upang mahulog ang salamin sa mga espesyal na pulis. Sumugod si Berlin at nagpaputok ng machine gun sa mga pulis. Sa itaas, matinding nakipaglaban si Denver sa isang espesyal na pulis. Nang ihanda ni Helsinki na tapusin ang pulis, pinigilan siya ni Denver. Lumabas na ito ang pulis mula sa North Korea. Nang bumangon ang pulis, kinontrol siya ni Denver. Hiniling ni Denver kay Helsinki na tumulong sa main hall. Nanatili si Denver at nakipaglaban ng walang armas sa pulis. Nang ihanda ng pulis ang kutsilyo upang tapusin si Denver, binaril ni Michelle ang braso nito. Natumba ni Denver ang pulis. Nagkamalay si Tokyo at nagpatuloy ang grupo sa pagpapaputok sa mga pulis. Lumabas si Denver upang tumulong dahil mabibigat ang armas ng grupo. Napaatras ang mga pulis. Isang espesyal na team ang pumasok at nag-spray ng tear gas. Mabilis na tumakbo ang grupo sa tunel upang makatakas. Dinala ng pulis mula sa North Korea ang mga kasamahan sa tunel na hinintay nila kasama ang mga bihag. Ngunit natuklasan na ang mga bihag ay naroon at ito ay peking tunel. Isa-isang bumaba ang grupo sa tunay na tunel upang makatakas. Bumaba ang ilan upang makipagkita kay Profesor Balak ni Nairobi na pasabugin ang tunel upang harangan ang pulis, ngunit sira ang bomba at hindi ito sumabog. Sa itaas, sinira ng pulis ang pinto. Sinabi ni Berlin kina Nairobi at Helsinki na tumakas, siya ang magbabantay. Gustong manatili si Nairobi. Ngunit hinila siya ni Helsinki, nagawang buksan ni Inspektor ang lock at hinintay ang grupo. Tinawagan niya ang base upang iulat ang tunel na gagamitin ng mga magnanakaw. Lumitaw si Kapitan Cha at sumali sa pulis upang habulin ang grupo. Dumating si Inspektor sa kuta ng propesor at bumaba sa lihim na tunel. Napalibutan ng pulis ang kuta. Nalaman ni Seoul na nilalabanan ni Berlin ang pulis, kaya tumakbo siya roon. Nagdala ang propesor ng truck para sa pera. Ngunit sinabi ng driver na napalibutan na ng pulis ang base. Tinawagan ni Berlin ang propesor. Sinabing mananatili siya upang labanan ang pulis. Sinabi ng propesor na napalibutan na ang kanilang labasan. Patuloy na nagpaputok si Berlin. Ngunit sinabi ng propesor na tapos na ang lahat. Iginiit ni Berlin na lalaban siya hanggang huli. Nang maubusan ng bala si Berlin, naghagis ang pulis mula sa North Korea ng granada. Dinala ni Seoul si Berlin upang tumakas. Nang makitang hinabol sila ng pulis, nagpaputok si Seoul. Aksidenteng napasabog ang bomba na nagpasara ng tunel. Naisip ng propesor na patay na si Berlin nang marinig ang pagsabog. Itinapon niya ang guhit ng kanyang ama sa tubig. Tinawagan ang Senador Kim Sang-man. Sinabing susuko siya ngunit pakikalayaan ang kanyang grupo. Dumating si Tokyo at itinapon ang telepono ng propesor sa tubig. Sinabing ayaw niyang makitang mamatay ang mga mahal niya. Tiningnan ng propesor ang mapa ng tunel ng kanyang ama. Natuklasan ang lihim na labasan. Ipinaalam niya sa grupo na napalibutan na ang base. Ngunit may iba siyang paraan upang makatakas. Sa kabilang dulo ng tunel, bumaba si Inspektor Uyen at hinintay ang grupo. Nakasalubong niya ang mga kasamahang pulis, ngunit dinakip siya. Sinabi ni Senador Kim Sang-man na pinaghihinala ang kasabwat siya ng mga magnanakaw, kaya inutusang dalhin siya sa base. Sa sandaling ito, 2 matapat na tauhan ni Berlin naglagay ng mga mina sa ilalim ng malaking plaza. Dinala si Inspektor sa istasyon ng pulisya. Sinabi ng dating asawa na pinaghihinalaan siyang kasabwat ng mga magnanakaw kaya siya imbestigahan. Sinabi ni Uyen na alam niyang gusto nitong patayin ang mga magnanakaw upang itago ang katotohanan. Alam niya ang mga ginagawa nito. Tumawag ang pulis sa command center na may natuklasang bomba sa ilalim ng plaza. Dinala si Inspektor sa labas. Hindi pinayagan ng senador ang paglikas ng mga tao sa plaza. Dahil maaaring makihalubilo ang mga magnanakaw sa mga nagpoprotesta at makatakas, galit na galit si Kapitan Cha. Lumabas siya. Inihayag ng pulis na huli na para alisin ang mga bomba. Sumabog ang mga ito, ngunit mahina lamang mula sa ilalim. Lumilipad ang mga baboy na gawa sa hangin sa gitna ng plaza. Pagkatapos ay sumabog ang mga ito. Nag-ulan ng pera sa mga tao sa plaza. Nagunahan ang lahat na pulutin ang pera. Galit na galit ang negosyanteng North Korean dahil nawala ang kanyang pera. Natuwa ang mga bihag na nanonood ng balita sa waiting room ng pulisya. Natagpuan ng propesor at ng grupo ang bagong daan palabas. Naghintay ang mga truck para sa pera. Hinabol ni Kapitan Cha si Inspektor at hinintay ang sasakyan ng pulis. Sinabi ni Inspektor na alam niya kung saan patungo ang mga magnanakaw dahil binanggit ng propesor ang lihim na tunel na nagdudugtong sa South at North Korea.
tinulungan siya ni Kapitan Cha na makatakas sa pamamagitan ng pag-atake sa pulis. Ngunit dinakip din si Kapitan Cha. Nagmadali ang grupo ng propesor na i-load ang pera sa tren upang mawala sa South Korea. Tumawag ang tauhan ni Berlin kay Propesor. Personally si Berlin at Seoul. Umakyat sila sa isang manhole at nakihalubilo sa mga kumukuha ng pera upang makatakas. Natuwa ang propesor at ang grupo nang malaman na ligtas sina Berlin at Seoul. Sumakay ang grupo sa tren. Sinabi ni Tokyo kay propesor na malamang papunta na si Inspektor dahil napakagaling nito at hinintay ba niya ito bago sumakay. Sa tren, lumitaw si Inspektor at itinutok ang baril kay propesor. Hiniling ni Uyan na itigil ang tren, sinabing dadalhin niya ito sa korte. Tinanong ng propesor kung para sa anong krimen. Dahil ba inilantad niya ang mga politikong mandaraya o dahil niloko niya ito, sumakay ang propesor sa tren. Tinitigan siya ni Inspektor, ngunit hindi nagpaputok. Umiyak siya ng malakas. Naglakbay ang grupo patungo sa isang lihim na lugar at ligtas na nakarating. Walang nahanap na impormasyon ang media at pulisya tungkol sa kanila. Ngunit ang pagpapakawala ng mahigit 300 milyong dolyar sa plaza ay nagpasiklab sa media sa loob at labas ng bansa. Sinimulan ng pulisya ang pagsusuri kung paano naimprenta ng mga magnanakaw ang 4,000 bilyon pagkatapos suriin ang serial numbers ng pera sa plaza. Napag-alaman na konektado ito sa Inter-Korean Summit para iligtas ang mga korporasyong North Korean. Nagbigay ng pahayag si Senador Kim Sang-man upang linisin ang kanyang pangalan, si Inspektor Uyen ay patuloy na iniimbestigahan sa loob ng 1 taon upang malaman kung kasabwat siya ng mga magnanakaw. Isang internasyonal na abogado ang nangakong ipagtatanggol siya. Sinabing may nagbayad na ng lahat ng gastusin. Umuwi si Inspektor Uyen upang hanapin ang larawan ng nayon sa tabing dagat. Kung saan nangako sina inspektor at propesor na magkasamang magbabakasyon, lumipad siya roon at natagpuan ang eksaktong lugar sa larawan. Hinintay ni inspektor ang isang coffee shop sa paligid. Biglang lumitaw ang propesor at inanyayahan siya sa kanyang coffee shop. Tinanong ni inspektor kung anong plano ang mayroon siya ngayon. Sumagot ang propesor na may plano siyang magpapabago sa kasaysayan ng krimen. Dito natapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong pagsama hanggang sa huling minuto ng pelikula. Kung nagustuhan ninyo ang nilalaman, pindutin ang like at subscribe upang suportahan kami. Magkita tayo sa mga susunod na video.